Si Makoto ay isang pangit at walang kwentang talunan na tinawag bilang bayani ngunit pinalayas upang masawi dahil sa kanyang malas na mukha. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang mabuksan niya ang kanyang mga nakatagong kakayahan at paamuin ang mga makapangyarihang babaeng halimaw na handang gawin ang lahat para matulungan siyang makaganti. Ngunit bago iyon, biglang naisekay si Makoto sa isang interdimensional na kawalan kung saan sinabi sa kanya ng Diyos na malapit na siyang ipadala sa ibang mundo upang magsilbing bayani sa ilalim ng gabay ng isang Diyosa. Gayunpaman, nang mapagtanto ng Diyos na ang talunan ay walang kaalam-alam sa nangyayari, isiniwalat niya na ang mga magulang ni Makoto ay pumirma na ng kontrata sa Diyosa, na nag-iwan sa kanya ng walang tunay na pagpipilian kundi ang sumunod. Bilang kabayaran, biniyayaan siya ng Diyos ng walang limitasyong kapangyarihan upang matulungan siyang mabuhay. At sa loob ng ilang segundo, unti-unting nawala si Makoto. Ilang sandali pa, nang magpakita si Makoto sa harap ng Diyosa, napansin niya ang mukha nitong parang gorilla at humagalpak ng tawa. Sinabi niya sa kanya na ang buong pangit niyang pag-iral ay nagbibigay sa kanya ng pagkasuklam, ngunit dahil sa awa, binigyan niya ito ng isang basurang kasanayan na nagbigay daan sa kanya na maunawaan at makapagsalita ng wikang demi-human. Pagkatapos ay pinabagsak niya ito hanggang sa dulo ng mundo upang mabulok kasama ang mga pinakamababang antas na halimaw habang buhay. Ngunit nang bumagsak si Makoto sa lupa, lumapag siya ng patayo na parang nag-superhero landing at hindi nakaramdam ng anumang sakit. Pagkalipas ng ilang araw, habang naghahanap ng pagkain, biglang narinig ni Makoto ang isang boses ng babae na humihingi ng tulong. Kaya, nagmadali siya sa direksyong iyon ngunit nakita niya ang isang nakakatakot na halimaw na may dalawang ulo na malapit ng kumain ng isang baboy na nagngangalang Emma. Habang umaatake ang halimaw, mas mabilis na tumakbo si Makoto kaysa kay Usain Bolt. At matapos iwasan ang ilan sa mga atake nito, tinapos niya ang halimaw gamit ang isang sipa na nagpahiwa dito. Habang humuhupa ang alikabok, nagulat si Makoto sa sarili niyang lakas. Ngunit mas takot pa ang babaeng baboy sa mukha nitong taong kuweba. Ngunit nang tangkaing tumakas ni Emma, binasag ni Makoto ang isang pader upang pigilan siya. Matapos magpakilala, sinabi niya rito na kailangan niya ng tulong sa paghahanap ng ibang mga tao, ngunit isiniwalat ni Emma na walang mga nayon ng tao sa malapit. Nang magtanong si Makoto tungkol sa kanyang nayon, malungkot na ipinaliwanag ni Emma na siya ay nasa isang misyon na isakripisyo ang kanyang sarili sa Diyos ng bundok na si Shen upang ang kanyang nayon ay muling umunlad. Gayunpaman, upang mabayaran siya sa pagliligtas sa kanyang buhay, inalok niya si Makoto na dalhin sa isang lugar kung saan siya maaaring magpahinga at maligo. Pagdating nila, hinainan si Makoto ng karne at nilamon niya ito na parang isang gutom na hyena dahil hindi siya kumain ng ilang araw. Gayunpaman, nang makita niya si Emma na nagpapalutang sa hangin ng bagay na parang Doctor Strange, napagtanto niya na isa itong magic user at agad na hiniling sa kanya na sanayin siya. Tinanggap ni Emma at upang simulan ang aralin, gumawa siya ng isang flame orb at sinabihan siyang subukang kopyahin ang pamamaraan. Gayunpaman, nang subukan ni Makoto, nauwi siya sa pagtawag ng isang bowl ang apoy na mas malaki pa sa ulo ng baboy ni Emma, na lubos na ikinatakot niya. Upang masukat ang saklaw ng kanyang mahika, sinabihan niya itong subukang magpaputok sa isang target. Ngunit nang magpaputok si Makoto, tuluyan niyang sinira ang kuweba gamit ang apoy. Kinabukasan, nakakita si Emma ng isang sulat mula kay Makoto na nagpapalam sa kanya na naglakbay siya patungo sa tuktok ng bundok upang labanan ang Diyos ng bundok upang hindi na niya kailangang isakripisyo ang kanyang sarili. Samantala, nang makarating si Makoto sa tuktok ng mga bundok, nagpasya siyang subukan ang kanyang mga kasanayan sa firebending skill. Kaya, tumawag siya ng isang napakalaking bowl ang apoy at pinaputok ito sa malayo. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang kanyang maliit na eksperimento sa mahika ay nagdulot ng isang mapaminsalang pagsabog na samira sa isang dambana at tinupok ang bawat isang orc na nakapaligid dito. Sa kanyang naghihingalong hininga, binalaan siya ng isa sa mga orc na ang dambana na kanyang nawasak ay pag-aari ng Diyos ng bundok na gagawin siyang meryenda bilang kabayaran. Habang naglalaho ang mga nasasawi na orc, biglang binalot ng pulang hamog si Makoto. At ang nakakatakot na Diyos ng dragon ay nagpakita ng eksakto tulad ng sinabi ng orc, handang maghiganti. Habang umaatake siya, muntik nang hindi maiwasan ni Makoto ang kanyang atake at nagawang sunugin ang kanyang buntot gamit ang isang bowl ang apoy.
Nagtagumpay din siya sa pagtama ng ilang suntok sa magkabilang pisngi nito. Ngunit bilang paghihiganti, galit na kinulong siya ni Shen sa loob ng isang kulungang salamin na idinisenyo upang lunurin siya sa maling kaligayahan. Gayunpaman, nang mapagtanto ni Makoto na hindi ito totoo, pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa ilusyon. Napagtanto niya na maaari siyang lumikha ng isang magic zone sa paligid ng kanyang sarili at manipulahin ang espasyo sa loob nito nang hindi nalalaman ng kanyang kalaban. Kaya, gamit ang kakayahang ito na may antas Diyos, itinaas niya ang kanyang kamao at binasag ang pila ng ilusyon. Nabigla sa kanyang pambihirang lakas, tuluyang nariz si Shen at agad na humingi ng tawad sa pagiging pag-alit sa kanya. Inamin niya na hindi pa siya nakakita ng sinumang sapat na malakas para wasakin ang kanyang harang, at pagkatapos ay nagmakaawa kay Makoto na bumuo ng isang kontrata sa kanya kung saan ang kanilang mga tungkulin ay natutukoy sa pamamagitan ng kanilang mga antas ng kapangyarihan. Matapos itong pag-isipan, sumang-ayon si Makoto. Ngunit habang isinasagawa ang ritual ng kontrata, ang kanyang mahika ay tuluyang binasag ang kay Shen, sinira ang pact upang gawing alipin si Shen. Kahit na ganoon, natutuwa si Shen na maglingkod sa isang napakalakas na bida. Kaya't nagbago siya sa kanyang taong anyo at isinumpa ang kanyang buong buhay sa kanyang panig. Gayunpaman, sinabi ni Makoto na mas gugustuhin niya ang kanyang anyo ng dragon upang makasakay siya sa kanyang banda. Ngunit ipinaliwanag ni Shen na sa isang kontratang tulad ng sa kanila, ang mas mahinang nilalang ay karaniwang kumukuha ng anyo ng dominanti. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Makoto ang pagrereklamo tungkol sa kanyang kasuotang pangbabae, na sinasabing ang pagtingin lamang sa kanya ay ginagawang mas matigas ang kanyang kahoy kaysa sa pinaukit na abs ni Baki Hanma. Ngunit sinabihan siya ni Shen na tanggapin na lang, iginiit na wala siyang pakialam kung gusto nitong makipagsesyon sa kanya. Pagkatapos ay tumawag siya ng isang hamog at isiniwalat na sa kabila nito ay mayroong isang demiplane na kontrolado niya na nais niyang ipakita sa kanya. Habang papasok sila sa hamog, natagpuan ni Makoto ang kanyang sarili sa isang napakalaking lupain na puno ng iba't ibang uri ng prutas. Lubos na natigilan sa tanawin, tinanong ni Makoto kung nasaan sila, ngunit nagkibit-balikat ang Dragon Girl at sinabing naliligaw din siya tulad niya. Ipinaliwanag niya na ang demiplane na nilikha niya ay dating isang madilim at walang laman na espasyo, ngunit nagulat siya nang makita kung gaano ito nagbago. Habang iniskan ang lugar, napansin ni Makoto na ang lupain ay puno ng mga halaman. Agad niyang nakilala mula sa Earth. Kaya, pinaandar niya ang kanyang bigay-Diyos na kakayahan upang magsagawa ng isang buong scan sa buong teritoryo. Matapos suriin, napagtanto niya kung gaano kalaki ang lugar, ngunit naisip din niya na dahil mapupuntahan lamang ito sa pamamagitan ng hamog ni Shen, ang masamang Diyosa na nagpatapon sa kanya ay hindi maaaring makipag-away sa kanya doon. Kaya, nagpa siya siyang gamitin ang kanyang banal na kapangyarihan upang magtayo ng isang magandang lungsod kung saan tanging sila lang ni Shen ang maaaring manirahan at magkaanak ng mga dragon babies. Ngunit una, nagpa siya siyang bigyan ng mga orc ng wastong pagbati para sa kanilang pagtanggap at ipaalam sa kanila na walang sakripisyo ang kakailanganin. Habang palabas sila ng hamog at patungo sa nayo ng mga orc, nakasalubong nila si Emma, na ilang araw nang naghahanap kay Makoto sa pagtatangkang pigilan siya sa pagharap sa dragon sa bundok. Ngunit matapos ipakilala ni Shen ang kanyang sarili bilang dragon sa bundok at ipaliwanag na siya na ngayon ang alipin ni Makoto, nawalan ng malay si Emma. Nang gabing iyon, sa wakas ay huminto sila sa nayo ng mga orc kung saan ang mga orc ay naghanda ng isang malaking piging upang ipagdiwang ang pagdating ni Makoto para sa kanilang mga tao. Sa panahon ng piging, personal na pinasalamatan ni Emma si Makoto hindi lamang sa pagliligtas sa kanyang nayon, kundi pati na rin sa pagliligtas sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Makoto na hindi ito malaking bagay. Samantala, nakipag-inuman si Shen kasama ang mga orc at hindi sinasadyang nasabi ang kanilang buong plano na magtayo ng lungsod na mas maganda kaysa sa New York at pagkatapos ay casual na niyaya ang mga orc na sumali. Kaya, pagsikat ng araw, nagulat si Makoto nang makitang ang buong nayon ay nakaimpake na at nakapila na, handang sumunod sa kanya diretso sa paraiso. Agad siyang nagprotesta dahil ang huling bagay na gusto niya ay ang mga pangit na taong katulad niya na pumuno sa kanyang pangarap na espasyo. Ngunit ipinaalala ni Shen sa kanya na ito ang kanyang demiplane kaya magagawa niya ang anumang gusto niya kahit na teknikal na siya ang kanyang master.
Pagkatapos ay tinanong ni Makoto kung paano nila dapat protektahan ang kanilang sarili kung may magpakita na masamang halimaw. Bilang tugon, biglang nagpakita ang isang mini Shen at tiniyak sa kanya na itataboy niya ang anumang halimaw gamit ang kanyang maliliit na karate chops. Nabigla nang makita ang maliit na bersyon ni Shen, nagtaka si Makoto kung kailan niya eksaktong itinanam ang kanyang binhi kay Shen, ngunit nilinaw ni Shen na ang batang iyon ay isang piraso lamang ng kanyang sarili. Napagtanto na determinado ang mga orc na maglingkod sa kanya bilang kanilang master, pumayag si Makoto na magtayo ng isang lungsod kasama nila. Kaya, nang makarating sila sa loob ng demiplane, nagsimulang pumutol ng mga puno ang mga orc upang magtayo ng mga bahay habang ang mga babae ay nagtitipon ng mga prutas para sa pagkain. Lumipas ang ilang araw at natapos ng mga orc ang pagtatayo ng mga bahay habang patuloy na pinapataas ni Makoto ang kanyang mahika. Samantala, sa isa pang bahagi ng demiplane, isang masungit na matandang dwarf ang hinahabol ng isang nakakatakot na itim na gagambang halimaw na nagtatangkang gawin siyang ninuno. Ngunit kahit papaano ay natiis ito ng matanda at nakaligtas. Pagbalik sa nayon, narinig ni Makoto ang dalawang orc na nagrereklamo. At nang tanungin niya kung ano ang problema, inamin nilang masyadong mahina sila para pumutol ng mga puno para makapagtayo ng maayos na tahanan para sa kanya at kay Shen. Sa pagnanais na tumulong, hinugot ni Makoto ang kanyang maikling talam. At matapos itong gawing mas matigas kaysa sa bakal at mas matalas kaysa sa anumang sandatang kilala ng tao, madali niyang pinutol ang puno na kasing dali ng paghiwa ng tinapay. Pinalakas din niya ang kanyang katawan at walang kahirap-hirap na itinaas ang napakalaking puno, halos tuluyang natamba ang mga orc. Nang mapansin na ang isa sa mga orc ay nasugatan, inalok ni Makoto na gumamit ng healing magic sa hiwa sa kanyang kamay, na nag-iwan sa orc na ganap na natigilan. Nang hapong iyon, habang nagpapahinga sa bukid, napagtanto ni Makoto na aksidente niyang nasugatan ang kanyang kamay habang pinuputol ang puno. Gayunpaman, nang sinubukan niyang gumamit ng mahika sa pagpapagaling sa kanyang sarili, napagtanto niyang hindi ito gumagana. Habang sinusubukang alamin kung bakit, biglang nagpakita si Shen na dala ang sugatang matandang dwarf sa kanyang mga bisig. Nang magtanong si Makoto tungkol sa matandang dwarf, ipinaliwanag niya na inatake ito ng isang gutom na halimaw sa demiplane. Gayunpaman, nang mapansin niya ang sugatang kamay ni Makoto na tumutulo ang dugo, nagbabala siya na ang amoy ng kanyang dugo ay tiyak na aakit sa halimaw. Tulad ng kanyang hinulaan, ang itim na gagamba ay bumagsak sa mahiwagang harang. At habang inaatake nito si Makoto, nagmakaawa siya kay Shen para sa tulong, ngunit tumanggi ang Dragon Girl, sinasabing hindi siya maaaring lumaban habang dala ang isang sugatang matandang dwarf. Nang mapagtanto niyang mag-isa siya, sa wakas ay tumayo si Makoto at pagkatapos ay scan ang halimaw, napagtanto niyang isa itong higanteng insekto, na nangangahulugang dapat ay epektibo ang apoy laban dito. Kaya, habang sinusugod siya ng halimaw, tumawag siya ng isang napakalaking bowl ang apoy at itinutok ito sa kanyang talam, hiniwa ang ilan sa mga binti ng gagamba. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang halimaw ay may mga kakayahang mag-regenerate. Gayunpaman, patuloy siyang umaatake gamit ang mga nagliliyab na sandata, na nagdudulot ng matinding pinsala. Ngunit ito lamang ang nagpaibig sa gagamba sa kanya. Matapos muling mag-regenerate, itinusok ng gagamba si Makoto sa isang puno at sinubukang kainin siya. Ngunit ang hindi matiis na sakit ay nagudyok sa kanyang galit, na nagpapahintulot sa kanya na makawala mula sa pagkakahawak ng halimaw, pasabogan ang kalahati ng bukid, at nagpakawala ng maraming malakas na pag-atake. Nang makita ito, natigilan si Shen at napagtanto na si Makoto ay nagpipigil sa buong oras na ito upang maiwasan ang pagsira sa demiplane. Habang nagpapaputok si Makoto ng isang malakas na palaso ng tubig, tumagos ito sa itim na gagamba at pinunit ang katawan nito. Ngunit bumagsak si Makoto matapos maubos ang lahat ng kanyang mana. Gayunpaman, muling nag-regenerate ang itim na gagamba. At habang sumusugod si Shen, inaakalang malapit ng limunin ang kanyang master, nabigla siya sa nakita niya. Sinimulan ng itim na gagamba ang paghalik kay Makoto, inaangkin na umibig ito sa kanya dahil sa lakas nito at hinding-hindi niya ito sasaktan. Dahil ayaw niyang nakawin ng halimaw ang kanyang master, ipinakilala ni Shen ang kanyang sarili bilang dragon sa bundok at pagkatapos ay iminungkahi na ang itim na gagamba ay bumuo ng kontrata kay Makoto tulad ng ginawa niya.
Tuwang-tuwa ang itim na gagamba na sumang-ayon at pagkatapos mabuo ang kontrata, siya ay nagbago sa isang may itim na buhok na babae. Kinabukasan, nagising si Makoto at natuklasan na lahat ng kanyang mga pinsala ay gumaling na. Habang iniisip niya kung paano iyon posible, nakita niya ang pinakamaganda na babae sa kanyang buhay na yumuyuko para sa kanya at nangakong paglilingkuran siya habang buhay. Isiniwalat din ng gagamba na babae na habang siya ay walang malay, sina Shen at Emma ay nagtulungan sa pagpapagaling sa kanya. Nang tanungin ni Makoto kung sino siya, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang itim na gagamba at casual na binanggit na silang dalawa ay mayroon ng kontrata. Hindi nagustuhan ni Makoto ito dahil ang isang kontrata ay dapat na nangangailangan ng pagsang-ayon ng magkabilang panig, ngunit bago pa siya makapagtanong pa, lumapit si Shen kasama ang matandang dwarf upang ipaliwanag na ang isang kontrata ay mas mainam kaysa sa pagkakaroon ng gagamba na permanenteng nakahiga sa kanyang likod. Pinutol ang usapan, hiniling ng matandang dwarf na makausap si Makoto ng pribado, at agad na nagtaka si Makoto kung ano ang maaaring gusto ng matandang lalaki. Ngunit pumasok si Shen upang linawin na ang matandang dwarf ay hindi isang ordinaryong dwarf, ngunit sa totoo lang ay kabilang sa isang sinaunang subrace na maalamat sa paggawa ng mga sagrado at mataas na ranggo na mga artifact. Pagkatapos ay ipinakilala ng matandang dwarf ang kanyang sarili bilang si Rebon, isang nakatatandang dwarf at nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Makoto sa pagsadyop sa kanyang nayon mula sa itim na gagamba. Pagkatapos nito, nakiusap siya kay Makoto na hayaan siyang lumipat at ang kanyang buong nayon sa kanyang lupain at agad na sumang-ayon si Makoto nang walang pag-aalinlangan. Ngunit mabilis siyang siniko ni Shen, na nilinaw na para maging mamamayan si Rebon at ang kanyang mga tao, kailangan nilang magbigay ng mga armas at magbayad ng kanilang mga buwis. Tinanggap ng desperado na dwarf ang kondisyon, ngunit humingi ng 2 araw upang kumbansihin ang kanyang mga tao at dalhin sila roon. Nang araw na iyon, umalis si Makoto sa demiplane, at habang siya ay gumagala sa ilang, nakakita siya ng isang nayon ng tao at natuwa. Gayunpaman, nang malapit na siyang sumugod, biglang nagpakita si Shen upang sabihin sa kanya na kailangan ang kanyang presensya sa bahay. Pagbalik nila, sinabi sa kanya ni Shen na gusto niya at ni Spider-Girl ng mga pangalan, na ipinaliwanag na kung walang mga pangalan, hindi alam ng mga mamamayan ng demiplane kung ano ang itatawag sa kanila. Nag-aatubili, sumang-ayon si Makoto, at pagkatapos mag-isip ng maikli, iminungkahi niya kay Shen na panatilihin ang kanyang pangalan. At tungkol kay Spider-Girl, nagpasya siyang tawagin itong Petra Parker. Ngunit agad na hinawakan ni Spider-Girl ang kanyang damit at nagbanta na pupunuin ang kanyang pantalon ng mga sapot kung hindi niya aalisin ang talunan na pangalang iyon. Pumayag na subukan muli, pinag-isipan ni Makoto ang pagkakataong ito at nagpasyang tawagin itong Mayo, na ipinaliwanag na ito ay isang espesyal na pangalan kung saan siya nagmula. Malugod itong tinanggap ni Spider-Girl. At ang pagkaalam na mayroon na siyang pangalan ay nagpahiya sa kanya. Hindi nagtagal, isang bagong alon ng mga bagong uri ng hayop ang nagsimulang dumating sa bayan, kasama na si Rebon at ang kanyang mga tauhan. Kaya lumapit sina Shen at Mayo upang magsalita sa buong karamihan, na ginagawang malinaw na si Makoto ang master ng mga lupang ito at dapat siyang tawagin ng lahat bilang Young Master. Sa kabila ng pagtutol ni Makoto sa buong pangyayari, pinatigil siya ng mga babae sa pamamagitan ng pagturo na lahat ay bumoto na rito ng demokratiko at tapos na ang lahat. Di nagtagal, ipinakilala ni Rebon ang pinuno ng kanyang nayon kay Makoto. Isa pang matandang lalaki na malapit sa lupa na nagsabing ang kanyang pangalan ay El. Ipinahayag ng matandang lalaki ang kanyang lubos na pasasalamat kay Makoto sa pagtanggap sa kanyang mga tao sa kanyang lupain, at nanumpa na bawat isa sa kanila ay iaalay ang kanilang sarili sa paglilingkod sa kanya bilang kanilang master. Pagkatapos ay ipinakilala ni Shen ang kanyang sariling mga tagasunod na kilala bilang Miss Lizards, isang kakilakilabot na uri na may parehong katangian ng tubig at hangin na katulad na nangakong maglingkod sa kanya. Ipinakilala rin ni Mayo ang kanyang mga tagasunod na kilala bilang mga taong alkay na nagtataglay ng mga katangiang regenerative at napunta rin upang maglingkod sa kanya. Dahil ang isang bayan na ngayon ay puno ng bawat uri ng demi-human na may isip, napagtanto ni Makoto na mawawala talaga ito kung patuloy siyang mabubuhay sa paligid ng mga halimaw na walang interaksyon ng tao sa kanyang buhay. Kaya't nagmamadali siyang lumabas ng demiplane at tumungo sa ilang kung saan bigla niyang nakita ang isang magandang babaeng tao at agad na sinubukang makipag-usap dito.
Ngunit tumakbo ang babae palayo at tinawag siyang halimaw dahil sa kung gaano kasuklam-suklam ang kanyang mukha. Bagamat nabigla sa reaksyon nito, naglakad pa rin si Makoto patungo sa nayon ng tao. Lubos na nakatuon sa pagsasara ng ilang pagkakaibigan ng tao. Gayunpaman, pagdating niya sa pasukan, nakita niya ang mga tao na armado na. Sa pag-aakalang isa siyang halimaw, sinubukan ni Makoto na magpakatatag, ngunit nagpakawala sila ng isang putok ng palaso sa kanya, na napilitan siyang tumakbo. Napagtanto ni Makoto na ito ay dahil hindi siya makausap ng mga tao dahil sa sumpa ng masamang Diyosa. Pagbalik niya sa nayon, nabigla si Makoto dahil hindi man lang niya maintindihan ang wikang tao. Gayunpaman, nang subukang aliwin siya ng mga babae, nagulat siya nang malaman niyang lahat sila ay nakakapagsalita ng wikang tao. Gayunpaman, ikinakatwiran niya na ang kanyang kawalan ng kakayahang makipag-usap ay hindi dapat sapat na dahilan para tretuhin siya ng mga tao ng ganoon. Ngunit ipinahiwatig ni Emma na maaaring hindi ito dahil sa hadlang sa wika, kundi dahil sa kanyang mukha. Sa pagsisikap na sabihin ito ng maayos, ipinaliwanag ni Shen na ito ay dahil sa kanyang panloob na hitsura at itinuro din na maaaring dahil ito sa nakakatakot na dami ng labis na mana na lumalabas sa kanyang katawan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Emma na supulan nila ang kanyang mana sa pamamagitan ng paglalagay nito sa takip at si Makoto, na determinadong hindi sumuko sa kanyang pangarap na makipagkaibigan sa mga tao, ay pumayag na kumuha ng kagamitan upang makatulong doon. Bukod pa riyan, ipinahayag niya na maglalagay siya ng maskara upang ibaon ang kanyang mukha ng talunan. Ngunit kahit na lumipas ang isang linggo, nahihirapan pa rin siyang matuto ng wika ng tao. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buwan, isa sa mga nakatatandang dwarf ang nagawang lumikha ng isang singsing na hindi lamang maaaring sumipsip ng kanyang mana, kundi pati na rin ang pagkompres nito. Tuwang-tuwa sa tagumpay na ito, nagbihis si Makoto na parang si Batman mula sa Multiverse of Madness. At kasama ang kanyang mga halimaw na kasamahan, nagtungo sila sa nayon ng mga tao. Pagdating nila, nagbalat kayo sila bilang mayayamang mangangalakal para madali nilang malimpasan ang security checkpoint. Ngunit isang kakaibang babaeng tao ang naghihinala na may kakaiba sa kanila. Habang tinitingnan ang nayon, napansin ni Makoto na halos lahat ng babae at lalaki sa paligid ay mas cute kaysa sa karaniwang P-pop idol, na nagpagulo sa kanya sa pag-iisip kung bakit siya lang ang may ganoong mukha. Di nagtagal, binisita nila ang Adventurers Guild para mag-sign up bilang mga adventurer para makapagsimula silang kumita ng mabilis. At pagkatapos na masuri ng receptionist kung paano gumagana ang rangkang system, sinabi niya sa kanila na mag-iipon sila mula sa ranggo pataas. Hiniling din niya sa kanila na sumailalim sa isang pagsubok upang masukat ang kanilang magic power. Ngunit sa panahon ng pagsubok, ipinakita ni na Shen at Maiyo ang hindi kapani-paniwalang magic power sa level 1000 pataas. Nagulat ang lahat dito, ngunit nang si Makoto na ang mag-isa, natuklasan nilang mayroon siyang kaawa-awang antas ng mahika. Dahil dito, agad na kinamuhian siya ng iba pang mga adventurer, sa paniniwalang isa siyang spoiled brat na umaasa sa kanyang mga katulong. Pagkatapos umalis sa guild, nagpa siya silang manatili sa nayon ng mga tao ng ilang sandali. Kaya, sinubukan nilang umupa ng isang tuluyan. Gayunpaman, nang malaman nila na walang libre, kahit sa Freetown, ibig sabihin ay kailangan nilang magbayad bago mabigyan ng kwarto, tinakot ni Shen ang receptionist gamit ang kanyang nakakatakot na aura para bigyan sila ng libreng kwarto. Pagkatapos makaayos, inutusan ni Makoto si Shen na manatili at alagaan ang mga gamit na dala nila, habang sila ni Maiyo ay lalabas para sa hapunan. Agad na nagsimulang magreklamo si Shen tungkol dito, ngunit isiniwalat ni Makoto na napansin niya ang ilang mga tulisan na sigurado siyang sumusunod sa kanila mula pa noong umalis sila sa guild. Kaya ng gabing iyon, pagkatapos umalis sina Makoto at Maiyo para kumain ng hapunan, inambush si Shen ng ilang mga ninja wanabos. Samantala, pabalik sa inn, sinamantala ni Maiyo na sila lang dalawa ang magkasama para bumuo ng plano kasama si Makoto, ngunit bigla nilang nakasalubong ang babae na nag-eespiya sa kanila simula nang pumasok sila sa nayon ng tao. Habang ang babae ay nakatayo lamang doon na mukhang walang alam, galit na sinabihan siya ni Maiyo na umalis para makabalik siya sa pakikipagsesyon kay Makoto, ngunit sa halip ay umiyak ang dalaga. Dahil sa inis sa pambubuli ni Maiyo,
Hinampas ni Makoto ang ulo nito dahil sa pangungulit sa kawawang dalaga, at pagkatapos ay gamit ang kanyang mahiwagang translator, tinanong niya ang dalaga kung ano ang gusto nito. Sumagot ang dalaga na mayroon siyang kahilingan, pagkatapos ay muling humagulgol. Kaya, iminungkahi ni Makoto na dalhin nila siya sa inn. Hindi nila alam, ang lahat ng ito ay isang pakana lamang, at isa sa mga mahiwagang adventurer na iyon ay nag-iispiya mula sa mga anino, tinitiyak na ang lahat ay magiging ayon sa plano. Di nagtagal, nang makabalik sila sa inn, isiniwalat ng dalaga na ang kanyang pangalan ay Rina at ipinaliwanag na naglalakbay siya kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae bago sila natigil sa bayang ito. Sa kasamaang palad, sinabi niya na isang araw ay naghanap ng trabaho ang kanyang kapatid na babae at nawawala mula noon. Dahil wala ang kanyang kapatid na babae, pinalayas siya sa kanilang tinutuluyan at naiwan na walang pagpipilian kundi ang mabuhay sa mga lansangan. Samantala, sa labas mismo ng inn, habang papalapit ang mga tulisan sa kariton upang agawin ang mga gamit tulad ng mga magnanakaw, pinupunasan ni Shen ang sahig gamit ang bawat isa sa mga ito kahit na sinusubukan niyang itago ang kanyang tunay na lakas. Nang isa sa mga tulisan na ito ay sumubok na tumakas, napagtanto niya na kakailanganin nila ng kahit isa sa kanila na may kamalayan para sa pagtatanong. Kaya, hinabol niya ito at pinabagsak. Nang gabing iyon, nang sinubukan ni Makoto na gisingin ang natamba na tulisan, napansin niya na ang lalaki ay puno ng malalaking aset sa harap, na ikinatakot niya at napagtanto niya na ang nakamaskarang tulisan ay isang babae. Nang sandaling iyon, masiglang pumasok si Rina sa silid upang ipakita sa kanya ang sketch ng kanyang kapatid na iginuhit niya. At sa mismong segundo, nakita ito ni Makoto at nagbago ang kanyang buong pakiramdam. Kaya nang gabing iyon, nagkaroon siya ng pagpupulong kina Shen at Maiyo kung saan sinabi niya sa kanila ang kanyang mga hinala na ang mga magnanakaw ay pawang mga miyembro ng guild at kahit papaano ay konektado kay Rina. Ipinaliwanag niya na naniniwala siyang binibihag ng mga kaparehong tulisan ang kapatid ni Rina at natukoy na niya ang eksaktong lugar kung saan ito ikinulong. Pagkatapos ay inutusan niya silang lumabas at hanapin ito. Ngunit nang magsimulang magreklamo sina Shen at Maiyo tungkol sa kung gaano nakagabi, pinasama ni Makoto ang kanyang pangit na mukha para takutin sila. Habang palabas ang mga babae, muling tiningnan ni Makoto ang sketch ng kapatid ni Rina at hindi maiwasang mapansin kung gaano ito kakamukha kay Hasaigawa, ang matagal na niyang crush. Samantala, habang papunta sa pagsadyap, naramdaman ni Shen at Maiyo na may kakaiba sa reaksyon ni Makoto nang makita niya ang drawing, ngunit napagkasunduan nilang itigil ang pag-uusap hanggang matapos ang misyon. Kinabukasan, habang papunta si Makoto para ibenta ang mga paninda kay Rina, tiniyak niya rito na magiging maayos ang lahat at ang kanyang mga babae ay nasa misyon na upang iligtas ang kapatid nito. Taos-pusong nagpasalamat si Rina sa kanya, ngunit sa kaibuturan niya ay nag-aalala siya tungkol sa gulo na kinaharap nila ng kanyang kapatid. Ilang taon na ang nakalilipas, noong una silang dumating sa bayan, ang paghahanap ng anumang uri ng trabaho ay isang seryosong paghihirap. Kaya, palagi silang nagkakautang para lamang mabuhay. Kahit na palaging tinitiyak sa kanya ng kanyang kapatid na si Toa na magiging maayos ang lahat kapag naging isang adventurer na siya. Isang araw, bumalik siyang malubhang nasugatan at may mas malaking utang na hindi nila kayang bayaran. Kaya, sinabihan niya si Rina na tumakas. Ngunit habang sinusubukan ni Rina, nahuli siya ng mga adventurer na nangangailangan sa kanya para sa kanilang kaina-hinalang operasyon. Bumalik sa kasalukuyan, sa wakas ay natuntun ni Shen at Maiyo ang kapatid ni Rina, na halos sawi na sa isang tunnel sa ilalim ng lupa. Kaya, ginamit ni Maiyo ang kanyang regenerative magic upang pagalingin siya. Nang mapagtanto niyang kayanan niyang gumalaw, agad niyang sinundan ang mga babae. Ngunit habang nasa daan, nakasalubong nila ang isang kapitan na feeling pogi, na kinakabahang ipinakilala nito bilang si Melis, ang pinakamalakas na adventurer sa bayan. Kasabay nito, habang pabalik sina Makoto at Rina mula sa pagbebenta ng mga paninda, biglang nakita ni Rina ang isa sa mga adventurer na nagkukubli sa dilim at agad na tumakbo, sinasabing may nakalimutan siya sa bahay. Gayunpaman, naalala ni Makoto na ang babae ay minsang nagsabing wala siyang tahanan. Kaya, ginamit niya ang kanyang kakayahang tumuklas, at doon niya natuklasan na si Rina ay talagang umalis upang makipag-ugnayan sa mga maruruming adventurer na iyon.
Matapos makakuha ng impormasyon na ibinenta lang ni Makoto ang kanyang mga gamit mula kay Rina, hiniling ng mga adventurer na nakawin niya ang kanyang mga gawa. Nang tumanggi si Rina, isa sa mga tulisan ang nangapi sa kanya na tanggapin kung gusto niyang bayaran ang utang ng kanyang kapatid. Pagbalik sa hideout, napagtanto ng mga babae na si Melis ang nag-oorganisa ng pagdukot kay Toa. Sa kabila ng dapat na gumanap bilang isang mabuting minamahal na bayani ng bayan na ito, nang mapagtanto niyang nabunyag na siya, tinipon ni Melis ang kanyang tauhan upang takutin ang mga babae, ngunit agad na nakilala ng isa sa mga tulisan na sina Mayu at Shen ay parehong mga adventurer na may antas ng mahika na nasa humigit kumulang 1,000. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni Melis na dapat ay peke ang kanilang mga antas. Ngunit upang maging ligtas, mayabang na hiniling ni Melis kina Shen at Mayo na sumali sa kanyang kartel ng mga nakakatakot na talunan. Nang tumanggi ang mga babae, sinubukan niyang gawing mas matamis ang kasunduan sa pamamagitan ng pangako sa kanila ng mas maraming pera kaysa sa maibibigay sa kanila ng kanilang nakamaskara at walang kwentang amo. Ngunit matapos marinig ang kanyang pag-iinis sa kanilang amo, sina Shen at Mayo ay tuluyang nagwala at nagumpisa ng isang pag-aalsa na nag-iwan kay Melis at sa kanyang maliit na grupo na tuluyang nawasak, nawala ng kontrol ang mga babae sa kanilang mga kapangyarihan, na humantong sa pagkawasak ng bayan. Taglay ang bagbog na mukha, tinutukan ni Melis ng kutsilyo ang leeg nito, nagbanta na hihiwain ang kanyang lalamunan kung hindi sila susuko. Ngunit walang awa, inatake ng mga halimaw na babae ang kanyang nakalulungkot ng mukha gamit ang kanilang mga suntok. Matapos talunin ang lahat ng mga tulisan, nagtalo ang mga babae kung sino ang mas malakas sa laban. At nang hindi magkasundo ang alinman sa kanila kung sino ang siguradong mananalo, mas lalo pa nilang nasira ang bayan para lang patunayan kung sino ang pinakamagaling. Nang tuluyang mawala ang usok, nakita ni Rina ang kanyang kapatid sa wakas at agad na tumakbo upang yakapin ito, masaya na buhay pa ito. Kalaunan, bumalik silang lahat sa bahay tuluyan kung saan natisod si Toa sa kanyang mga sinabi, sinusubukang ipahayag ang kanyang pasasalamat ng may kaba kay Makoto at sa kanyang mga kasamahan na babae sa pagsadyop sa kanya. Gayunpaman, habang abala siya sa pagbubuhos ng kanyang nararamdaman, mas inaalala ni Makoto kung ang kanyang mga asset ay katulad ng kay Hasai Goa. Kalaunan, habang nawalan ng malay si Rina at ang kanyang kapatid na babae dahil sa lahat ng kaguluhan na kanilang naranasan sa buong araw na iyon, magalang na hiniling ni Makoto kay Mayu na gumawa ng sutla ng gagamba, na sinasabing gusto niya itong gamitin para sa isang bagay. Ginawa ni Mayu ang eksaktong sinabi, at sa sandaling matapos siya, itinali ni Makoto sila ni Shen gamit ang seda, itinali ito sa isang palaso, at inihagis sila diretso sa atmosfera bilang karma sa pagguho ng buong bayan. Kinabukasan, umalis si Makoto, ang mga babae, at ang mga miyembro ng grupo nito sa lungsod at nagtungo sa kanilang susunod na hintuan, isang nayo na tinatawag na Sedge, lahat dahil sa kaguluhan na naiwan ni Shen at ni Mayu. Bago iyon, dumaan sila sa guild ng mga adventurer sa gilid ng bayan, kung saan isa sa mga miyembro ng grupo nito, isang lalaking nagngangalang Hazel, ang nagbalita sa receptionist tungkol sa ganap na pagkaburya ng lungsod sa mapa. Ipinaliwanag niya na ang pagkawasak ay sanhi ng isang nakakatakot na kawan ng mga halimaw. At kahit na nakatakas ang mga tao sa bayan, wala nang bakas na natitira sa bayan. Habang ipinagpapatuloy ni Hazel ang kanyang pagpapaliwanag, nakahinga ng maluwag si Makoto dahil wala man lang kahit kaunting ideya ang adventurer na ito na sina Shen at Mayo ang nagsira sa lugar. Tanging si Rina at ang kanyang kapatid na babae lamang ang nakakaalam ng totoong kwento. Nang matapos ang lahat, tinanong ni Makoto ang receptionist kung pinapayagan pa rin silang magtrabaho bilang mga adventurer, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi, ipinaliwanag na dahil wala na ang bayan, nawala lahat ng kanilang mga record kasama nito, kaya kailangan nilang magsimula sa simula at magparehistro muli pagdating nila sa Sedge. Dahil sa inis sa abala, nagpa siya si Makoto na panahon na para gumanti kay Shen, dahil ang kanyang talunan na pinakamalakas na kompetisyon sa babae ang siyang dahilan ng lahat sa kapahamakang ito. Kaya, binigyan niya ito ng isang linya tungkol sa kung paano noong araw ay naglalakbay ang mga samurai sa malupit na lupain ng mag-isa upang maging mga piling mandirigma. Hindi nakakagulat, naniniwala ang baliw, lubos na kumbinsido na ang pangongopya ng pagsasanay sa estilo ng samurai ang kanyang gininto ang tiket upang maabyuten si Mayo. Kaya,
mabilis siyang umalis ng may buong sigla upang maglibot na parang isang samurai. Gayunpaman, nang wala na siya, nakita ni Mayu ito bilang kanyang perpektong pagkakataon upang makasama si Makoto ng mag-isa at maglaro gamit ang joystick nito sa anumang paraan na gusto niya. Ngunit ang kanyang plano ay nabigo pagdating dahil sa daan patungo sa Sedge, ang iba pang mga adventurer, kasama si Narina at Toa, ay nauwi sa paggulong kasama nila. Sa paglalakbay, napansin ni Makoto ang presensya ng ilang mga halimaw na nagkukubli sa malapit. Kaya, tinawag niya si Mayu na asikasuhin ang mga bagay-bagay. Sumunod si Mayu, at habang umaatake ang mga may pakpak na halimaw, inihampas niya ang kanyang handfan at ang malakas na hangin ay pumaslang sa kanilang lahat. Napanganga ang adventurer sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Ngunit nang ipagpapatuloy na nila ang paglalakbay, nilapitan nito si Makoto at hiniling na kumuha ng mahahalagang materyales mula sa mga bangkay ng mga halimaw. Sa una ay pinatigil ito ni Makoto dahil malayo pa ang kanilang lalakbayin. Ngunit nang mapansin niya kung gaano kaganda ang mga malalaking asset nito, ang edukadong talunan ay nag-isip ng buong kaganapan at sinabihan siyang magpatuloy na lang. Matapos tipunin ang mahahalagang materyales ng halimaw, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungong Sedge. Pagkalipas ng ilang araw, nang sa wakas ay makarating sila sa lungsod ng Sedge, ang kanilang unang hintuan ay ang guild. Kaya, muling nakapagparehistro si Makoto bilang isang adventurer. Habang sinusuri ang mga available na quest, nakakita siya ng isang espesyal mula sa isang kliyente na malinaw na nagsasabing naghahanap sila ng mga ruby eyes. Kaya, nagpa siya si Makoto na kunin ito. Pagkatapos ay naalala niya na tinipon nito at ng mga tripulante ang lahat ng mga materyales ng halimaw na iyon sa daan. Kaya, nang dumating si Toa at Rina upang magpasalamat sa ligtas na paghahatid sa kanila sa Sedge, iminungkahi ni Makoto na hatiin nila ang mga materyales sa pagitan nila. Pumayag si Toa at pagkatapos niyang gawin iyon, napagtanto ni Makoto na kasama sa mga ito ang mga ruby eyes, na nagpagon sa kanya dahil hindi na niya kailangang manghuli ng mga ito. Ipinaalala nito sa kanya na kailangan na nilang maghiwalay ng landas ngayong narating na nila ang Sedge. Ngunit naging emosyonal si Makoto dahil sa tagal na nilang magkasamang nakasakay. Kaya, iminungkahi niya na ipagdiwang nila ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng huling kainan, at sumang-ayon silang lahat. Nang gabing iyon, habang ang grupo ay nagkukumpulan sa isang restaurant upang magdiwang, si Makoto ay naghasik ng karne na parang siya si Luffy sa isang buffet habang ang lahat ay umiinom. Di nagtagal, pinayuhan nito si Makoto na mag-ingat tungkol sa trabahong nakuha niya mula sa guild, na ipinaliwanag na nakakarinig siya ng mga hindi kapani-paniwalang tsismis tungkol sa mga taong nasa likod nito. Nang gabing iyon, habang pabalik na sila, sinabihan ni Makoto si Mayu na dumiretso sa silid sa unahan niya habang hinahakot niya ang mga materyales ng halimaw mula sa kariton bago pa man sila maunahan ng sinuman. Naalala niya na binalaan siya ni Toa kanina na may mga masasamang bagay na nangyayari sa mga taong tumatanggap ng trabaho mula sa Rembrandt Trading Company, at ito ang dahilan kung bakit gusto niyang maging maingat. Gayunpaman, sa sandaling lumayo siya, nawalan ng isip si Mayu sa pag-iisip na mag-isa sa kama kasama si Makoto at lahat ng mga kakatuwang bagay na magagawa niya. Kaya, pagdating niya sa kwarto, agad niyang naisip na sirain ang pangalawang kama, kaya iisa na lang ang magiging cultured arena. Ngunit nang ma-activate niya ang kanyang kapangyarihang Sumaira, bumalik si Makoto dala ang mga materyales ng halimaw at tuluyan siyang nahuli na nadulas. Nang mabitawan niya ang bag at nagsimulang mag-alis ng kanyang gamit, agad siyang namula sa mukha. Kumbinsido na malapit na siyang mabaliw, ngunit sa kanyang pagkabigla, pinili ng walang kwentang bida na matulog kaysa hayaan siyang makasesyon ang kanyang spider cake sa kanyang joystick, at ito ay agad na nauwi sa pagkadismaya. Kinabukasan, bumalik sina Makoto at Mayu sa demiplane upang tingnan kung paano ang mga bagay-bagay sa puntong iyon. Si Emma at isang pint-sized na Shen ay agad na sumusugod upang salubungin sila pauwi. At habang naglalakad sila sa lugar, ibinahagi ni Emma sa kanya ang buong detalye ng mga ginagawa ng bawat grupo. Ibinahagi niya sa kanya na ang mga gagamba ay nanirahan sa mga bundok. Ang mga dwarf ay nasa construction at pagkukumpuni at gumagawa rin ng mga armas para masubukan niya. Ang mga Miss Lizards ay umuukit ng mga tagaytay para sa lupang sakahan at nagtatayo ng mga panlaban na harang sa paligid ng pamayanan habang ang mga orc ay nagtatayo para sa kanya ng isang napakalaking mansyon sa Green Hills.
Nagulat si Makoto sa laki ng kanyang mansyon na ginagawa. Ngunit sinabi sa kanya ni Tiny Shen na ang kanilang young master ay karapat-dapat sa isang mas malaking mansyon kaysa dito. Bigla, dumating si El na parang isang nagwawasak na bola upang salubungin si Makoto at ipaalam sa kanya ang imbensyong ginawa niya at ng kanyang mga dwarf habang wala siya. Pagkatapos ay hinailan niya si Makoto pababa sa workshop kung saan inilalantad niya ang isang buong hanay ng mga body armor na ginawa upang labanan ang anumang tama na maiisip. Ngunit tahasang tinanggihan ni Makoto ang lahat ng ito dahil ayaw niyang maglakad-lakad na parang isang uri ng warlord. Sa halip, ang kanyang tinutukan ay isang malinis na Amerikana na mas nagbibigay ng dating ng isang general. At isiniwalat ni El na ito ay gawang kamay ni Rugo, ang parehong dwarf na may isang mata sa likod ng kanyang singsing na pang-compress ng mana. Kinabukasan, mag-isang bumalik si Makoto sa Sedge upang ihatid ang mga mahahalagang bagay ng halimaw sa Rembrandt Trading Company. Pagdating niya roon, nakilala niya ang isang matandang receptionist na nagsama sa kanya sa loob upang makilala mismo si Rembrandt, na siyang namamahala sa operasyon. Habang nakaupo si Makoto, hindi nag-aksaya ng oras si Rembrandt sa pagsasabi sa kanya na hindi na siya interesado na makipagnegosyo sa kanya dahil anabo niya ang lahat mula pa sa simula. Ipinaliwanag ni Rembrandt na nagsaliksik siya at natuklasan na si Makoto ay isang walang kwentang level 1 adventurer, kaya walang paraan sa mundo na maniniwala siya na mayroon siyang mga ruby eyes. Gayunpaman, sa sandaling ilabas ni Makoto ang mga ruby eyes, tuluyang nagulat si Rembrandt. Pagkatapos ay idiniin ni Makoto sa kanya kung para saan talaga niya kailangan ang mga ruby eyes. Ngunit bago ito simulan, humingi ng paumanhin si Rembrandt sa kanyang pag-aalangan at isiniwalat na kailangan niya ang mga ito upang gumawa ng isang espesyal na gamot. Ipinaliwanag niya na ang espesyal na gamot na ito ay tinatawag na ambrosia at ito ay isang mahiwagang lunas para sa bawat sakit na inilaan upang iligtas ang kanyang asawa at anak na babae na nabubulok na dahil sa isang isinumpang sakit. Nang tanungin ni Makoto kung ano nga ba ang isang isinumpang sakit, nilinaw ng lalaki na ito ay isang partikular na sumpa na pinasimulan ng madilim na ritual ng isang mangkukulam. Batay sa lahat ng narinig ni Makoto tungkol sa kahinahinalang negosyo ng kumpanya, hiniling niyang mapunta sa silid kapag ginawa ang gamot at nagboluntaryo rin ng isang maester ng alchemy upang hawakan ang paggawa ng gamot. Gayunpaman, sa halip na makaramdam ng pagkailang sa kanyang mga hinihingi, medyo natuwa si Rembrandt na marinig ang mga ito. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi lang isa kundi 2 ruby eyes ang kakailanganin nila para makagawa ng sapat na gamot para sa kanyang asawa at anak na babae. Kaya, habang binibigyan siya ni Makoto ng 2 ruby eyes, muntik nang masiraan ng bait si Rembrandt at ang kanyang matandang butler dahil sa kaligayahan. Pagkatapos ay padabog na pumasok sa pinto ang kanyang buong tauhan. Nawala sa kanilang isipan ang katotohanan na sa wakas ay mapagaling na ng kanilang amo ang kanyang pamilya. Nalito si Makoto nang makita ang lahat ng kanilang reaksyon nang mapagtanto niya na taliwas sa kanyang inaasahan, ang may-ari ng kumpanya ng Rembrandt ay tunay na minamahal ng kanyang mga manggagawa. Pagkatapos umalis sa gusali ng Rembrandt, binisita ni Makoto ang Merchant Guild upang kumuha ng lisensya sa pangangalakal. Doon niya nakilala ang isang babae na dapat ay isang Viva Max actress sa halip na isang receptionist na nagpapaliwanag na kailangan niyang sumailalim sa 2 pagsusuri bago siya mabigyan ng lisensya sa pangangalakal. Ang una ay isang nakasulat na pagsusulit. Kaya binigyan siya ng babae ng isang manual upang matulungan siyang mag-aral. Ang pangalawa ay isang praktikal na pagsusulit kung saan kailangan niyang kunin ang mga supply na hiniling ng guild. Gayunpaman, sa sandaling sumulyap si Makoto sa manual, natigilan siya dahil ang mga pagsasanay ay pawang mga pangunahing matematika mula sa daigdig na kahit isang kindergartner ay kayang tapusin. Nang makita ang kanyang gulat na reaksyon, napagpasyahan ng receptionist na isa siya sa mga mayayamang talunan na hindi man lang mabilang ang kanyang mga daliri. Ngunit sinabi ni Makoto sa kanya na handa na siyang kumuha ng pagsusulit kaagad, na iniwan siyang gulat. Nang magsimula ang nakasulat na pagsusulit, tumawa ang tagasuri sa loob, kinutya ang kakayahan ni Makoto na makapasa. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas, inanunsyo ni Makoto na natapos na siya, na iniwan siyang nalilito. Agad niyang inakala na dapat tumigil na sa exam si Makoto dahil masyadong mabigat ang pagsusulit para sa kanya. Ngunit pagkatapos markahan ang papel, halos mabaliw siya nang makita niyang nakakuha si Makoto ng perpektong 100%.
Habang pinapanood ang tagasuri na parang gusto niyang bumagsak siya, nagsimulang magtaka si Makoto kung lahat ba ng tao sa mundong ito ay may kakayahang mag-isip na parang gym bro para isipin na mahirap ang mga tanong na iyon. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang tagasuri na babagsak si Makoto sa procurement test kung isasaalang-alang kung gaano ito kahirap. Nang tanungin ni Makoto kung ano ang kailangan niyang dalhin, buong pagmamalaking sinabi sa kanya ng lalaki na kailangan niya ng daliri ng elepante, pangil ng lobo, at ang hindi nahugasang Andes ni Ivana. Agad na lumabas si Makoto, alam kung gaano kahirap makuha ang mga bagay na ito, kaya matalino siyang tumugon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga materyales na nakuha niya mula sa mga halimaw na insekto. Nabigla sa halaga ng mga materyales, agad na tinanggap ng tagasuri ang mga ito at binati si Makoto sa pagpasa sa parehong pagsusulit at opisyal na pagiging isang lisensyadong mangangalakal. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Shen sa demiplane dala ang isang napakalaking alimango na dinurog niya noong kanyang ekspedisyon upang maging isang piling samurai. Matapos ihawi ng alimango, masayang kinain niya ito nang hindi nalalaman ng kanyang master kasama ang kanyang mga tagasunod na butiki hanggang sa may isang halimaw na sumugod upang balaan siya na pumasok si Mayo sa kanyang lihim na imbakan ng memorya. Dahil dito niya iniimbak ang lahat ng alaala ni Makoto para sa kanyang mga sesyon ng pag-iimpake sa hating gabi, ang pagkakaroon ng isang taong makatuklas nito ang huling bagay na gusto ni Shen. Kaya, tumakbo siya upang pigilan si Mayo. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Mayu na abala na sa mga alaala ni Makoto, at ito ang humantong sa kanilang pag-aaway hanggang sa biglang bumalik si Makoto mula sa sedge at nadatnan silang nag-aaway. Matapos malaman na pinag-aawayan ng mga babae ang kanyang mga alaala, pinagalitan niya si Shen dahil sa pagbabalik niya sa demiplane nang hindi nagpapalam at pagkatapos ay hinayaan si Mayu na manood ng kahit gaano karaming reels na gusto niya. Nang gabing iyon, ibinahagi ni Makoto sa mga babae ang kanyang plano na magsimulang makipagnegosyo sa kumpanya ng Rembrandt dahil kumbinsido na siya ngayon na ang may-ari ay isang mabuting tao, ganap na kabaligtaran ng sinabi sa kanya nito. Sinabi niya na babalik siya sa sedge kinabukasan, ngunit kailangan muna niyang ipahinga ang kanyang ulo sa isang malambot na unan. Nang marinig ito, agad na inalok ni Shen at Mayu ang kanilang mga banal na unan upang maipahinga niya ang kanyang malaking ulo hanggat gusto niya. Ngunit tumanggi ang talunang bida at sinabing mas gugustuhin niyang matulog sa isang upuan. Kinabukasan, pagdating ni Makoto sa sedge, nakatagpo niya si Hazel, na inimbitahan niya na maging alchemist upang ihanda ang espesyal na gamot. At nasasabik ang Blondie sa pagkakataong ito. Gayunpaman, habang papunta sila sa grupo ni Rembrandt, dalawang adventurer ang nagmasid mula sa dilim at nagalit dahil nagawa ni Makoto na maisakatuparan ang misyon ni Rembrandt. Gayunpaman, determinado silang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan si Rembrandt sa pagkamit ng kanyang layunin na gumawa ng gamot. Maya-maya, dumating sina Makoto at Hazel sa marangyang mansyon ni Rembrandt, at nagulat si Hazel sa pagkakataong ibinigay sa kanya na maglingkod sa isang maimpluwensyang tao tulad ni Rembrandt. Di nagtagal, dumating si Rembrandt at ang kanyang butler at inanunsyo na ang lahat ng kailangan para sa paggawa ng ambrosia ay nakahanda na at handa ng gamitin. Dahil nakalatag na ang lahat ng sangkap sa mesa, hiniling kay Hazel na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa alchemist. Kaya, sinimulan niya ang lahat sa pamamagitan ng pagguhit ng isang bilog na mahika sa lupa upang humingi ng basbas mula sa Diyosa. Matapos matagumpay na masynthesize ang isang dosis ng miracle medicine, ibinigay ito ni Hazel sa butler, si Maurice, na agad na dinala ito kay Rembrandt upang ibigay sa kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay natapos na ni Hazel ang paggawa ng 2 pang dosis ng ambrosia. Ngunit binalaan siya ni Makoto na mag-ingat habang hawak ang gamot. Ngunit habang sinasabi niya ito, biglang pumasok ang matandang butler sa silid at ang biglaang kaguluhan ay ikinagulat ni Hazel at inihagis ang gamot sa hangin na parang pinapaulan niya ito sa club. Agad na nagmadali si Makoto upang iligtas ang unang dosis. At matapos itong matagumpay na masalo, napansin niya ang pangalawa na malapit nang bumagsak sa sahig. Kaya, itinulak niya ang kanyang sarili pasulong gamit ang kanyang water magic. Nang mapagtanto niyang hindi siya makakarating sa tamang oras, inialay niya ang kanyang ulo sa dingding bilang sakripisyo. Gamit ang kanyang katawan bilang landing pad para sa gamot, nang matapos ang sakuna na halos nagwakas sa buhay,
tinanong ni Makoto ang matandang butler kung bakit siya sumugod na parang magsisimula na ang ikalawang digmaang pandaigdig, at isiniwalat ng butler na nasa panganib si Rembrandt. Pagpasok nila sa kwarto ni Rembrandt, napansin nilang malubha ang kanyang pinsala. At nang tanungin nila ito, isiniwalat ni Rembrandt na nasaktan siya habang sinusubukang ibigay ang gamot sa kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na naging mabangis ang babae, kaya imposible para sa kanya or sa sino man sa kanyang mga gwardya na kontrolin siya. Dahil sa kagustuhang tumulong, inalok ni Makoto na ibigay ang gamot sa kanyang asawa, na sinasabing naniniwala siyang mas gugustuhin nito ang kanyang mahabang iniksyon. Ngunit bago pumasok, sinabi niyang kailangan niya ng buong buod ng kanyang dinaanan. Kaya isiniwalat ni Rembrandt na ang isinumpang sakit ay nagsimula lamang bilang isang maliit na lagnat. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, lumala ito hanggang sa punto na ang kanyang dating maganda na asawa ay nagsimulang magbagong anyo bilang isang horror villain mula mismo sa ilang horror movie. Matapos makinig sa kanyang malungkot na kwento, hiniling ni Makoto na ihatid siya sa kanyang asawa. Ngunit nagtataka si Rembrandt kung ano ang magagawa ng isang kawawang level 1 adventurer na tulad niya na hindi nila magawa. Bilang tugon, tiniyak ni na Hazel at Marissa nagdududang si Rembrandt na kahit na si Makoto ay maaaring magmukhang isang pangit na palaboy, siya ay talagang naiiba ang pangangatawan. Habang isinasapanganib ng dalawang lalaki ang kanilang reputasyon para kay Makoto, sa wakas ay sumuko si Rembrandt at binigyan siya ng pahintulot na ibigay ang gamot. Kaya't pagpasok ni Makoto sa pribadong silid ng asawa ni Rembrandt, ang unang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang na-synthesize na gamot na nagkalat sa sahig. Kaya't pinahid niya ang isang maliit na sample nito sa kanyang panyo. Gamit ang sample na iyon bilang pain, hinikayat niya itong lumabas ng kanyang silid, alam na hindi matiis nang nahawa ang tao ang amoy ng gamot. Habang binabasag niya ang pinto ng kanyang silid, natigilan si Makoto nang makita ang kasamaan ng asawa ni Rembrandt. Habang nawawala siya sa nakakatakot na sandali, sumugod siya sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Makoto sa estilo ng UFC at agad na tinawag si Rembrandt upang ibigay ang gamot. Habang sinusubukan ni Rembrandt na gawin ito, ang kanyang kamay ay nakagat ng husto, ngunit nagawa pa rin niyang itulak ang likido sa lalamunan nito. At sa loob ng ilang segundo, ang kasamaan ay agad na nawala sa kanya, at bumalik siya sa kanyang dating sarili. Dahil nagamot na ang asawa, hinanap ni Makoto ang mga anak na babae. Sa una, pinainit niya ang kanyang kasanayan sa pagtuklas at nahuli niya itong nagkukubli sa kisame na parang isang baliw na gagamba. Bigla, bumaba siya upang umatake, ngunit itinulak siya ni Makoto sa lupa habang ibinibigay ni Rembrandt ang gamot, na nagpabalik sa kanya sa normal. Habang tinutunto ni Makoto ang huling anak na babae, natagpuan niya itong nakatago sa kanyang silid. Ngunit sa sandaling makita niya ito, desperadong nagmakaawa siya rito na lumabas habang kayapan niya, na nagpapaisip kay Makoto na sinusubukan niyang hawakan ang kanyang huling bahagi ng sangkatauhan. Nang sa wakas ay natalo na siya sa pakikipaglaban sa kanyang sarili, diretso siyang sumugod dito. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Makoto sa palso at ibinaba, naiwan si Rembrandt na humakbang at tapusin ang trabaho. Ilang sandali pa, isiniwalat ni Rembrandt na ang kanyang asawa at mga anak na babae ay mahimbing nang natutulog, at nagpasalamat siya kay Makoto para sa tulong nito, bagamat naguguluhan pa rin siya sa kung gaano kalakas si Makoto. Pagkalipas ng ilang oras, habang paalis si Makoto sa tirahan ni Rembrandt, nakita niya sina Shen at Mayu na naghihintay na sa kanya. Nang tanungin niya kung bakit nila siya sinundan, ipinaliwanag ni Shen na tungkulin ng mga tagasunod na laging samahan ang kanilang master. Bago pa man makapagsalita si Makoto, bigla silang inambush ng adventurer at ng kanyang mga kasamahan, na kanina pa nag-eespiya sa kanya. Nagpa siya si Mayu na huwag nang ituloy ang laban na ito batay sa kasunduang ginawa niya kay Makoto upang maiwasan ang pag-ulit ng nangyari sa huling nayo ng tao. Kaya't sina Shen at Makoto lamang, tuluyan nilang winasak ang mga tulisan, naiwan lamang ang pinunong si Liam para sa pagtatanong. Gayunpaman, nang subukang umatake si Liam, madali siyang na-disarm ni Shen. Habang kinukuha niya ang kanyang espada upang tapusin ito, nakakita siya ng isang alaala tungkol sa kanya sa isang ampunan kasama ang ilang mga bata, na nagpapalambot sa kanya, kaya nagpa siyang hayaan itong mabuhay. Habang iniimbestigahan nila siya, nalaman ni Makoto na si Liam ang nasa likod ng sumpa sa asawa at mga anak na babae ni Rembrandt.
Ngunit nilinaw ni Liam na ito ay isang sumpa lamang sa pagtulog at ang pagpaslang sa kanila ay hindi kailanman nasa kanyang plano. Nanumpa siya sa lahat ng kanyang sinasabing totoo, at pagkatapos ay isiniwalat na ilang buwan na ang nakalipas ay gumawa siya ng isang pakana kasama ang isang gusgusing wizard sa isang bar upang pagbayaran si Rembrandt sa pagpapadala ng mga adventurer sa kanilang kasawian kasama ang kanyang mga imposibleng misyon. Ang nagudyok sa kanyang desisyon ay nang sabihin sa kanya ng matandang wizard na ang mga adventurer mula sa ampunan ay nawalan din ng buhay. Mabilis na lumipas sa ngayon at sinabi niya na ang buong plano ay upang pilitin si Rembrandt na itigil ang kanyang mga trap quest, hindi upang ilagay ang kanyang pamilya sa paghihirap. Matapos kumpirmahin ni Shen na nagsasabi siya ng totoo sa pamamagitan ng pagsuri sa kanyang mga alaala, nagpa siya si Makoto na palayain siya. Kinabukasan, binisita ni Liam si Rembrandt at humingi ng tawad sa sakit na dinanas niya at ng kanyang pamilya. Kahit handa na si Murs na pagbayarin siya ng 6 na talampakan, pumayag si Rembrandt na hayaan siyang mabuhay sa kondisyon na itigil niya ang kanyang mga araw ng pakikipagsapalaran, at tinanggap ni Liam ang kasunduan ng walang pag-aalinlangan. Nang hapong iyon, natunto ni Shen si Liam pababa sa isang burol na tinatanaw ang ampunan na kanyang kinalakihan. Sinabi niya sa kanya na ang dahilan kung bakit niya ito pinanatili ay dahil hinalukay niya ang mga alaala nito at nakita kung gaano kalalim ang pagmamalasakit nito sa ampunan na iyon at sa mga batang iyon at kung gaano kalayo ang gagawin niya para mapanatili silang ligtas. Nang mapagtanto na isa siyang mabuting tao na minanipyala lamang, hiniling ni Shen na magtrabaho para sa kanya bilang kanyang aso sa Kondongan at especially iya. Noong una, tinanggihan ni Liam ang alok, sinabing ang huling bagay na magiging aso siya ay sa sinumang babae. Ngunit nang ihagis ni Shen sa kanya ang isang sako na puno ng mga barya, agad na tumahol ang sakam na matako ng pera at nagtanong kung gusto niyang tumahol siya ng mas malakas. Pagkalipas ng ilang linggo, habang ang grupo ay nagpapahinga sa bagong tayong mansyon ni Makoto, nagreklamo si Emma na ang mga mandirigmang demiplane ay walang tiwala sa kanilang pagsasanay. Ipinaliwanag niya na ang patuloy na pagpapahirap kay Makoto at sa mga halimaw na babae ay nagpapahina sa kanilang moral. Gayunpaman, bago pa man ito magawa, sinabi ni Makoto na kailangan niyang marinig ang mga hinaing na ito mula mismo sa pinagmulan. Kaya ng araw na iyon, tumungo siya sa kalaliman ng kagubatan kasama sina Mayu at Emma, kung saan abala ang mga tamad na orc sa pagtatambay. Habang nagtatago sa mga palumpong, nakikinig siya sa kanilang pag-uusap at narinig ang mga orc na mapait na nagrereklamo tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng pagsasanay sa ilalim niya. Para sa kanila, ang pagdalo sa mga sesyon ng pagsasanay ni Makoto ay mas masahol pa kaysa sa isang one-on-one sa Demon King mismo dahil ang bawat sesyon ay nagtatapos sa pagsunog niya sa kanila at pag-iiho sa kanilang mga sarili. Nagrereklamo rin sila na hindi sila nagkakaroon ng pagkakataong mapanood ang ibang mga species na nagsasanay upang makakuha sila ng karanasan mula sa pagmamasid sa kanila. Matapos tipunin ang lahat ng impormasyong ito, nakipagkita si Makoto at ang barkada kay Shen, na nagsabi rin sa kanila na sinuri niya ang kampo ng butiki at natuklasan niyang hindi sila kasing lakas ng inaakala niya. Doon napagtanto ni Makoto na ang tunay na problema ay ang bawat uri ng hayop ay nagbabantay sa mga pamamaraan ng pakikipaglaban nito mula sa lahat. Inisip niya na kung ang mga butiki ay makakapagnakaw ng isang pahina mula sa playbook ng orc at vice versa, iyon lamang ay makakaburya na ng 70% ng problema. Nang sandaling iyon, nakaisip si Shen ng isang napakagandang ideya. Kaya ng araw na iyon, tinipon niya ang lahat ng uri ng hayop sa nayon at inanunsyo ang isang one-on-one na labanan sa pagitan nila. Ipinaliwanag niya na ang bawat uri ng hayop ay magpapadala ng pinakamalakas na mandirigma upang labanan ang pinakamalakas na mandirigma sa ibang uri at ipakita ang kanilang lakas. Sa pamamagitan ng pint-sized na si Shen na nangunguna sa laban, si Agiras, ang pinakakinatatakutang orc, ay makakalaban si Letty, ang pinakamalakas na Miss Lizard. Habang ang dalawang mandirigma ay nagpupwesto sa kanilang mga posisyon sa pakikipaglaban, inanunsyo ni Mini Shen ang pagsisimula ng tunggalian, at agad na naging sagupaan ng mga Titan ang larangan ng digmaan. Sinubukan ni Letty the Misty na manguna ng maaga, ngunit tumanggi si Agiras the Orc na mangyari iyon, at humantong ito sa ganap na pagkawasak ng larangan ng digmaan. Kalaunan, natamon si Agiras ng isang hiwa sa kanyang katawan.
At nang lumapit si Letty upang silyuhan ang kasunduan, hinawakan siya ng malaking lalaki sa buntot at unang itinulak ang kanyang bungo sa lupa. Ito ang nagtapos sa tunggalian, na naging dahilan upang ang mga matataas na orc ang maging panalo. Gayunpaman, habang ipinagdiriwang ng mga orc ang kanilang tagumpay, tinawag sila ni Shen na isang grupo ng mga kawawa at walang pag-asang talunan dahil sa pagpapakita ng isang nakakahiyang pagpapakita. Nagulat ang mga orc nang marinig ito dahil inaasahan nilang ito ay magiging malabo. Ngunit tuluyang winasak ni Shen ang inaasahan na iyon sa pamamagitan ng pag-anunsyo na hindi pa rin sila sapat na malakas. Samantala, nagtataka si Makoto kung bakit biglang naging malupit ang reaksyon ni Shen sa mga orc. Ngunit ipinaliwanag ni Shen na sa demiplane, gusto niya ng mga mandirigmang sapat ang lakas upang protektahan ang lahat, hindi ang mga walang kwentang nilalang. Upang mapabuti ang kanilang lakas, inanunsyo niya na mula ngayon, kada 7 araw, lahat ng mandirigmang nasa demiplane ay lalahok sa mga individual na laban upang masuri ang kanilang mga kakayahan. Nagreklamo ang mga orc na ang paggawa nito ay magbubunyag ng kanilang mga taktika sa pakikipaglaban sa ibang mga uri, ngunit galit na tinawag sila ni Shen na mga pangit na grupo ng mga talunan dahil sa pag-iisip na ang kanilang kahabag-habag na estilo ng pakikipaglaban ay sulit pang ang itago. Pagkatapos ay inanunsyo niya na tanging ang mga mananalo sa mga darating na laban ang maituturing na tunay na mandirigmang may karangalan. Nang matapos ni Shen ang kanyang mabangis na pananalita, hinikayat ni Little Shen si Makoto na tumayo at magsalita sa karamihan bilang kanilang master. Nang makita kung gaano katensyonado ang kapaligiran, nagpa siya si Makoto na sumang-ayon sa lahat ng itinuro ni Shen. Ngunit sa halip na maging kasing lupit niya, pinasigla niya ang kanilang loob sa pagsasabing nakikita niya ang potensyal sa kanila. Kinabukasan, inimbitahan si Makoto at ang mga babae sa Adventurers Guild, kung saan nagreklamo ang receptionist tungkol sa kanilang nangungunang adventurer at ilan pang iba na malubhang nasugatan. Habang nakikinig siya sa kanyang pagbulalas, naalala ni Makoto na siya at si Shen ang may pananagutan sa ganap na paggiba kay Liam, ang pinakamalakas na adventurer ng bayan, at sa kanyang buong grupo ng mga adventurer. Dahil mayroong malaking kakulangan ng malalakas na adventurer, iminungkahi ng receptionist na sanayin ni Makoto ang ilan sa mga low-level adventurer upang maging kasing lakas niya. Matapos itong pag-isipan, ipinaalala ni Makoto kay Towa at sa kanyang grupo. Kaya, iminungkahi niya na sanayin niya sila at pinaniwalaan ng receptionist ang ideya. Gayunpaman, nang marating nila ang demiplane, binaligtad ni Makoto ang script at ipinasa ang training torch diretso kay Shen, hiniling sa kanya na pangasiwaan ang squad ni Towa. Pumayag siyang sanayin sila ngunit habang paalis si Makoto, nagsimula siyang magtaka tungkol sa koneksyon sa pagitan ni Makoto at Towa at naghinala na si Towa ay maaaring kamukha ng isang tao mula sa kanyang mundo. Nang araw na iyon, isinailalim ni Shen si Towa at ang kanyang grupo sa isang malupit na sesyon ng pagsasanay. At nang gabing iyon, dinala niya sila sa kailaliman ng kagubatan upang labanan ang isang pangkat ng mga shadow monster. Nagreklamo si Towa at ang kanyang pangkat tungkol sa kalupitan ng pagsasanay. At nang sinubukan nilang atakihin ang mga nakakatakot na halimaw, sila ay naging ganap na natalo. Dahil sa pagkadismaya sa kung gaano sila kawalang silbi, naglagay si Shen ng isang hindi maarok na harang sa paligid ng mga halimaw at pagkatapos ay nagpa siya na turuan ang mahihinang grupo kung paano lumaban ng maayos. Bago ang lahat, pinagalitan niya sila dahil sa pagsalakay sa mga halimaw na parang mga talunan at sinabihan silang gamitin ang anumang kaunting talino na mayroon sila upang makagawa ng isang aktwal na plano sa susunod. Pagkatapos, upang turuan sila ng isang mas mahusay na diskarte, inutusan niya si Hazel, ang alchemist, na sa halip na umasa lamang sa nakapagpapagaling na mahika, maaari rin niyang gamitin ang mahika ng lupa at tubig. Para sa kanilang unang hakbang, sinabihan niya si Hazel na maglagay ng maputik na bitag gamit ang kanyang mahika ng tubig at lupa. At nang magawa niya ito, inutusan siya ni Shen na magbuhos ng nakakaparalisa na lason dito. Nang matapos ni Hazel ang paghahanda ng nakalalasong maputik na bitag, pinaalis ni Shen ang harang. At sa sandaling humakbang ang mga halimaw, agad silang nahulog dito. Pagkatapos ay inutusan niya ang archer na tapusin sila. At habang pinapaputok niya ang kanyang mga palaso, tinamaan nila ang mga halimaw sa ulo at agad silang tinapos. Sa wakas ay napagtanto ng pangkat na maaari nilang mapabagsak ang mga halimaw gamit ang estratehiya. Kaya,
sa ilalim ng gabay ni Shen, kalaunan ay natapos nila ang mga natitirang halimaw. Para sa susunod na aralin, inutusan sila ni Shen na labanan ang isang lungga ng halimaw na unggoy ng mag-isa. At nang magreklamo sila tungkol sa mataas na antas ng mga unggoy, sinabi sa kanila ni Shen na ang antas ay isang numero lamang at kailangan nilang maniwala sa kanilang sarili. Kinabukasan, nataranta ang receptionist nang malaman niya na ipinadala ni Shen ang mga adventurer sa pagsasanay sa lungga ng unggoy at sinabing ito ay isang ganap na kabaliwan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-ikot, biglang pumasok si Toa at ang pangkat sa mga pinto ng guild, mukhang galit na galit at buong pagmamalaking inanunsyo na natamba na nila ang target. Hinayla pa nila ang isang bangkay ng halimaw bilang matibay na ebidensya ng panalo. At habang nakatayo roon ang receptionist na tulala, binati sila ni Shen sa kanilang tagumpay. Samantala, sinabi ni Makoto na kung seryoso siya sa pagsisimula ng kanyang operasyon sa pangangalakal, kakailanganin niya ng isang aktwal na tindahan para mapatakbo ito. Nang araw na iyon, nakipagkita siya kay Rembrandt para umupa ng isa sa commercial complex ni Rembrandt, at masayang sumang-ayon si Rembrandt. Di nagtagal, nagdaos ang mga nilalang ng nayo ng isang malaking salo-salo upang ipagdiwang si Makoto at ang paglulunsad ng kanyang trading company na Beyond the Demiplane. Upang parangalan siya, dinalhan siya ni Little Shen ng inumin. At habang tinatapik ni Makoto ang ulo niya bilang pasasalamat, tuwang-tuwa na inamin ni Shen na dahil magkaugnay sila ng kanyang carbon copy na Tiny Shen, parang siya ang tinatapik. Dahil sa selos, lumapit si Mayu dala ang ilang homemade na merienda para kay Makoto para lang makakuha siya ng sarili niyang headtop, ngunit hinailan niya ito palayo sa kwelyo, iginiit na umatras sila at hayaang magkaroon ng sandali ang mga Demiplane folk kasama si Makoto. Sinimulan ang mga bagay-bagay gamit ang isang magandang espesimen ng al na nagngangalang Akim. Isa-isang lumapit ang mga taga-nayon upang magpakilala at ipaalam kay Makoto kung gaano nila pinahahalagahan ang paninirahan sa Demiplane. Samantala, sina Mayu at Shen ay nagpapahinga sa kagubatan na malapit lang sa lahat ng kasiyahan. Nagreklamo si Mayu na gusto niyang sabihin kay Makoto ang tungkol sa bulaklak ng ambrosia na hiniling niya sa kanya na saliksikin. Ang ambrosia ay isang mystical na halaman na nagsisilbing isa sa mga pangunahing sangkap sa miracle medicine na nagpabalik sa pamilya ni Rembrandt mula sa bingit, at nakatutok ang mata ni Makoto sa paggalaw nito bilang isang produkto. Gayunpaman, natuklasan ni Mayu na ang mga nilalang na naninirahan sa mga kagubatan kung saan tumutubo ang mga halamang ambrosia ay medyo masungit sa mga nanghihimasok. Habang pinag-uusapan ng mga babae ang halaman, bigla nilang napagtanto na hindi nila mapansin ang presensya ni Makoto kahit saan, at ang realisasyong iyon ay nagpapanik sa kanila. Habang nagmamadali silang tingnan kung may nangyari sa kanya, natagpuan nila si Makoto na nagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa pagpana, at agad na lumapit si Mayu upang yakapin siya at natutuwa na buhay siya. Naramdaman ni Makoto kung gaano kaitakot si Mayu. Kaya kinakabahan niyang tinanong kung bakit nila inakala na nasawi na siya. Bilang tugon, tinanong ni Shen kung nagsasanay ba siya gamit ang kanyang pana sa buong oras na ito. At nang kumpirmahin ito ni Makoto, galit niyang tinanong kung paano siya nagsanay. Nang ipaliwanag ni Makoto na gumagamit siya ng isang pamamaraan na kilala bilang malalim na focus upang maperpekto ang kanyang pagpuntirya, sinabi sa kanya ni Shen na ang paggamit ng pamamaraang iyon ay nagiging sanhi ng paghahalo ng kanyang kamalayan sa kanyang paligid. Sinubukan ni Makoto na ipagtalo na ang malalim na focus ay nakakatulong lamang sa paglilinis ng kanyang isip. Ngunit si Mayu, na humihikbi na, ay tinawag siyang walang isip, na ipinaliwanag na ang tanging pagkakataon na ang kamalayan ng isang tao ay kumakalat ng ganoon ay kapag sila ay talagang sawi na. Ipinaliwanag niya na ang ginagawa niya ay halos parang sinusubukang iisekay siya mismo. At nang makita kung gaano kalakas ang pagiyak ni Mayu, sa wakas ay napagtanto ni Makoto ang bigat ng sitwasyon. Sinubukan niyang magpakalma at tiyakin sa kanila na maayos siya at walang dapat ikabahala, ngunit pinutol siya ni Shen at sinabing mayroong talagang malaking problema sa kanilang mga kamay. Ipinaliwanag niya na dahil ginagawa niya ito sa mga nakaraang buwan, ang kanyang mana ay tumaas ng husto. Dahil ang kanyang matinding focus ay isang kilos na katulad ng pagkasawi at muling pagsilang, naging sanhi ito ng pagtaas ng kanyang mana sa napakabilis na bilis. At natatakot siya na ang kasalukuyang antas ng mana nito ay maaaring katulad ng sa Diyosa.
Bukod pa riyan, nagbabala siya na kung maamoy ng Diyosa ang nakakatakot na lagda ng mana nito, baka mabura niya ito sa mapa, at ang tanging paraan ngayon ay ang pag-iisip kung paano makontrol ang umaapaw nitong mana. Kinabukasan, kinaladkad ni Makoto ang sarili papunta sa kanyang bagong tindahan, mukhang kakagapang lang mula sa isang basurahan dahil hindi siya makapag-focus habang nagpa-practice ng archery. Tuluyan nang natuyo ang kanyang utak at ang mas malala pa, hindi siya pinatulog ng husto ni Mayo dahil paulit-ulit nitong iginiit na kailangan niyang magsanay ng kanyang kakayahan sa pagkain gamit ang kanyang joystick. Nang igiit din niya na matulog din siya, saka lamang niya ito pinayagan. Nang gabing iyon, habang naglalakad sa mga kalye, muntik nang matamaan si Makoto ng isang bag diretso sa mukha mula sa kung saan. Pagkatapos lamang, isang demi-human ang sumugod upang kunin ang bag at agad na humingi ng tawad sa abala. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita si Makoto, isang reyna ng mga babae sa kalye na may mabibigat na aset ang humawak sa kanya at iginiit na dalhin siya sa kanyang silid. Mabilis na napagtanto ni Makoto na isa siyang call girl. Gayunpaman, bago pa man makakuha ng rating para sa mga nasa hustong gulang ang anime, biglang dumating sina Mayu at Shen upang iligtas ang kanilang master. Dinala nila siya sa isang silid ng hotel sa downtown kung saan agad na hinaranggan ni Mayu ang lahat ng labasan gamit ang kanyang mga sapot ng gagamba at iginiit ng mga babae na makipaglaro sa kanila si Makoto sa halip na umupa ng isang babae. Nang subukang ipaliwanag ni Makoto na siya ay inambush ng babaeng may malaking asset, tumanggi silang makinig at sa halip ay inalis ang kanyang damit at nagsimulang mag-alis ng suot. Dahil sa takot na mawala ang kanyang V-card, nilagyan sila ni Makoto ng yelo para lumamig at agad na tumakas sa tukso gamit ang isang misgate. Kinabukasan, nakatanggap si Makoto ng bagong drip mula kay Ragoy na mas matibay at kayang supalan ang kanyang mana ng mas matagal na panahon. Habang sinusubukan niya ang kanyang bagong kasuutan, pumasok si Mayu at hiniling na makausap siya ng privado. Nang sila na lang dalawa, humingi siya ng paumanhin sa pagsisikap na pilitin ang sarili sa kanya noong nakaraang gabi, ngunit sinabi ni Makoto na ayos lang ito at binalaan lamang siya na huwag nang gawin muli. Gayunpaman, naging awkward ang sitwasyon dahil dito. At pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, binasag ni Makoto ang tensyon sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang bagong uri ng bulaklak ng ambrosia na natuklasan niya kamakailan. Masayang nagboluntaryo si Mayu na tingnan ito, ngunit hiniling ni Makoto na magkasama sila. Nang araw ding iyon, habang papasok sila sa kagubatan at hinahanap ang bagong variant ng ambrosia na ito, nalaman nilang may isang grupo ng mga tao na sumusunod sa kanila mula sa mga anino. Para mawala sila sa kanilang landas, itinali sila ni Mayu sa kanyang mga sapot bilang pang-abala, at nang makalaya na sila, sina Makoto at Mayu ay nawala na sa gitna ng mga puno. Kalaunan, nahanap nila ang lokasyon ng mga bulaklak ng ambrosia at kung gaano kaingat ang pagkakaayos at kalinisan ng mga bulaklak. Hinala ni Makoto na may nag-aalaga sa kanila. Habang naglalakad silang dalawa sa pagsusuri ng mga bulaklak, biglang lumabas ang dalawang patag na elves at nagtanong kung ano ang gusto nila sa kanilang kakahuyan. Inisip ni Makoto na ang mga walang hugis na babae ang malamang na nag-aalaga sa mga bulaklak at agad na nagpakilala. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga adventurer na sumusubaybay sa kanila ay dumating sa pinangyarihan at nagsimulang angkinan ang pagmamay-ari ng mga bulaklak. Nang magsimulang maging masama ang sitwasyon, naglakas loob si Mayu at handa nang ipadala ang lahat sa kanilang lumikha. Ngunit sinabihan siya ni Makoto na huminto, umaasang mareresolba nila ang mga bagay-bagay ng walang anumang karahasan. Ngunit bigla, ang mas maliit na babaeng elf ay naglunsad ng mga piraso ng yelo sa kanila habang ang mas malaki ay naghahari ng nagliliyab na mga palaso mula sa itaas. Mabuti na lang at nagawa ni Makoto na iwasan ang lahat ng mga pag-atake at nailigtas pa ang mga adventurer. Gayunpaman, habang patuloy na umaatake ang mga babaeng elves, si Makoto at ang mga adventurer ay tumakbo para sa kanilang buhay. Dahil ayaw ng anumang komprontasyon, kinontak ni Makoto si Shen gamit ang telepathy upang humingi ng tulong sa kanya. Ngunit tumanggi siya sa una dahil iniwan siya nito para sa isang date kay Mayu. Gayunpaman, dahil nakita ang bigat ng sitwasyon, pumayag siyang tumulong at pinayuhan siyang gumamit ng smokescreen upang lituhin ang mga adventurer na tumatakas kasama niya habang siya ay tumawag ng Mistgate upang ipadala sila sa lungsod ng Eleukory. Naniniwala si Makoto sa ideya. Kaya,
tumawag siya ng smokescreen at ang mga adventurer ay ipinadala sa demiplane. Ngayon ay mas komportable na siyang harapin ang mga babaeng elves, hiniling ni Makoto kay Maiyo na maging mahinahon sa kanila. Kaya nang sinubukan ng mas maliit na babaeng elf na maglabas ng mahika ng yelo, gumamit si Maiyo ng madilim na mahika upang sipsipin ang mana na tuyo. Sinundan nito ni Makoto ng isang atake ng bowl ang apoy na nagpawala ng armas sa mga elf na babae mula sa kanilang mga wand at nagpasuko sa kanila. Samantala, nalito ang mga adventurer nang bigla nilang matagpuan ang kanilang mga sarili sa isang maulap na lungsod na ibang-iba. Lumapit si Little Shen at dalawang orc upang salubungin sila sa demiplane. Pagbalik sa kagubatan, ipinaliwanag ni Makoto sa mga elves na babae na wala siyang balak na nakawin ang kanilang mga bulaklak ng ambrosia at isa lamang siyang mangangalakal na interesado na makipagkasundo sa kanila. Naramdaman ang katotohanan sa kanyang mga salita, ipinakilala ng mga babae ang kanilang sarili bilang sina Aqua at Aris at sumang-ayon na ituloy ang kanyang alok sa iba pang bahagi ng kanilang nayon. Kaya, hiniling ni Makoto at Maiyo na samahan sila roon. Pagdating nila sa nayon, naramdaman ni Makoto na napapalibutan ito ng isang uri ng nakatagong harang. At nang banggitin niya ito, ipinaliwanag ni Aqua na pinoprotektahan sila ng harang mula sa mga halimaw at mga nanghihimasok. Di nagtagal pagkatapos, dinala nila sina Makoto at Maiyo upang makita ang pinuno ng nayon, na nagpakilala bilang si Nuga at tinanggap sila sa nayon. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang anak na si Adino na tanggapin sila at sa halip ay tinitigan si Makoto, isang titig na nagpapakita na kinasusuklaman niya ang kanyang pagkatao. Pagkatapos makipagkita sa mga matatanda ng nayon, iginiit ni na Aqua at Aris na makipagkita si Makoto sa kanilang master, ngunit nagreklamo si Makoto na pagod na siya at gusto lang magpahinga. Gayunpaman, habang sinusubukan pa rin siyang kumbensihin ng mga elves, isang baliw na lalaki ang biglang pumasok sa pader, sinasabing nasa sabik siyang makilala ang mga panauhin ng nayon. Nagtataka si Makoto kung baliw na ba ang lalaki. Ngunit ipinakilala ng mga elves ang kakaibang lalaki bilang si Mondo, ang kanilang master. Bilang bahagi ng pagpapakilala, inalok ni Mondo si Makoto ng pakikipagkamay. At kahit ayaw makipagkamay ni Makoto sa taong may masamang hangarin, pumayag siyang gawin ito para sa kultura. Gayunpaman, nang simulan ng weirdo na haplusan ang kamay ni Makoto na parang isang certified callboy, nagselos si Maiyo at sinipa siya pabalik sa kuweba na kanyang ginapang. Nang gabing iyon, sinabi ni Makoto kay Maiyo na mayroon siyang seryosong hinala tungkol kina Adino at Mondo dahil pareho silang mukhang nakakatakot. Kaya, gusto niyang imbestigahan sila ni Maiyo. Tuwang-tuwa si Maiyo na tinanggap ang trabaho. At nang gabing iyon din, natuntun niya si Mondo sa kagubatan para lamang matuklasan na ang sipa na ibinigay niya sa kanya ay walang anumang pinsala. Napansin din niya ang isang kakaibang mana na nakapalibot sa kanya at pinaghihinalaan na maaaring sinapian siya ng isang bagay na malakas. Matapos gamitin ang kanyang mga sapot ng gagamba upang maglagay ng telepatikong wiretap, narinig niya ang isang pag-uusap sa pagitan ni Adino at ng isang misteryosong tao tungkol sa pagtiyak na walang makakaalam tungkol sa kanilang koneksyon sa mga demonyo. Di nagtagal, bumalik si Maiyo mula sa kanyang investigasyon at ibinuhos ang lahat ng kanyang natutunan kay Makoto. Kaya, inutusan siya ni Makoto na bumalik sa demiplane habang si Shen ay pumalit sa kanyang pwesto sa nayon. Kinabukasan, nagdaos ang mga elves ng isang salo-salo para kay Makoto. Ngunit habang nakaupo sa mataas na mesa, napansin niya sina Adino at Mondo sa di kalayuan na may mainit na pagtatalo. Bigla na lamang lumala ang pagtatalo at sinimulan ni Mondo na sakalin ang buhay ni Adino na parang manok. Nang matapos si Adino, biglang lumabas ang Grim Reaper mula kay Mondo. Habang ang iba pang mga elves ay sumisigaw sa takot. Hinarap ni Makoto ang demonyo na umamin na tinapos niya ang buhay ni Mondo at Adino dahil sila ay naging mga istorbo. Sinabi niya na ngayon ay si Makoto na ang gusto niya at may isang bagay siyang gustong hilingin sa kanya. Ngunit nang subukang salakayin ng demonyong may ulong kalansay si Makoto, gumanti si Makoto gamit ang isang spell na nagpapawalang bisa sa pag-atake at naubos ang lahat ng mana ng demonyo, na nag-iwan sa kanya na lubos na napagod. Nang sandaling iyon, dumating si Shen sa nayon at magkasama nilang dinala ang leech na may ulong kalansay sa demiplane para sa pagtatanong. Sa panahon ng interogasyon, nalaman ni Makoto na ang nakakatakot na leech ay pumasok sa nayon ng mga elves upang obserbahan ang kanilang mga kakayahan.
Ipinaliwanag ng Leech na ang lahat ng ginawa niya ay dahil gusto niyang maging isang Grant, isang mataas na ranggo na nilalang na may kakayahang malayang maglakbay sa pagitan ng mga mundo. Gayunpaman, sinabi ni Shen sa Leech na ang kanyang pangarap na maging isang Grant ay isang panaginip lamang dahil iilang tao lamang ang tunay na may kakayahang maabot ang katayuang iyon at mamuhay ng mga bagong buhay sa ibang mga mundo. Para sa karamihan ng mga tao, sila ay naaakit lamang pabalik sa kanilang dating mundo, na ginagawang walang kabuluhan ang kanilang mga pagsisikap tulad ng kasuklam-suklam na mukha ni Makoto. Nang marinig ito, napagtanto ni Makoto na ang kanyang mga magulang ay tiyak na mga bigay kaya na nabuhay sa mundo kahit na hindi sila taga roon. Dahil sa kanyang pagkausyoso, tinanong ni Makoto kung mayroon nga bang paraan para maglakbay sa pagitan ng mga mundo, at sinabi ni Shen sa kanya na posible ito, bagaman mas maliit ang posibilidad kaysa sa inyong mga rocket launcher. Nang mapagtanto na ang kanyang mga pagsisikap na maging isang bigay kaya ay pawang walang kabuluhan, nasaraan ng loob ang Leech at pinagsisihan ang kanyang miserableng pag-iral. Gayunpaman, naawa si Shen sa kanya at pinayuhan siyang bumuo ng isang kontrata sa kanyang master kung nais niyang gawing kapaki-pakinabang muli ang kanyang buhay. Bago pa man tumuto si Makoto sa katawa-tawang alok, tinanggap ng Leech at agad na sinimulan ang ritual ng Master Servant. Nang matapos ang ritual, ang dating nakakatakot na Leech ay biglang nagbago sa isang gwapong lalaki na may mahabang buhok at isang malaking dingdong. Nakakagulat, mabilis na tinakpen ni Makoto ang mga mata ng babae upang hindi sila magsimulang matisod sa mainit na bagay, ngunit ang gwapong Leech ay nagsuot ng jacket at nanumpa na ang kanyang katawan ay pag-aari lamang ng kanyang master. Habang tinatanggap siya ng mga babae bilang kanilang kapwa-lingkod, biglang tinamaan si Shen ng sakit na nakakadurog ng bungo at isang malakas na pagsabog ang naganap mula sa kung saan. Habang sinusubukan ng lahat na ay proseso ang nangyari, si Shen ay bumagsak sa lupa habang umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Agad, inutusan ni Makoto si Mayu na alagaan si Shen habang siya at ang gwapong Leech ay tinitingnan ang tanawin ng pagsabog. Habang nagmamadali roon, nagreklamo ang Leech ng pagkapagod dahil hindi siya sanay sa katawan ng tao at ipinaliwanag na sinusubukan niyang pangalagaan ang kanyang mana upang mapagaling niya ang mga nasugatan pagdating nila. Gayunpaman, nang mapagtanto na ang Leech ay maaaring gumamit ng healing magic, sinabihan siya ni Makoto na simulan ang pagtulak ng healing energy na iyon patungo sa mga biktima ng hindi na hinihintay na makarating muna doon. Sumunod ang Leech at habang sinimulan niyang idirekta ang kanyang healing magic patungo sa blast zone, sumugod si Makoto upang makita kung gaano kalala ang pinsala. Pagdating niya roon, napagtanto niya na si Emma at isang lalaking nagngangalang Hokoro, isang miyembro ng Alkai species, ay malubhang nasugatan. Naalala ni Makoto na ang mga Alkai ay dapat na dumating na puno ng superhuman regeneration. Ngunit habang papalapit, napagtanto niya na ang mga sugat na ito ay gumagana sa isang antas na hindi maaapektuhan ng anumang dami ng passive healing. Habang patuloy na ipinapadala ng Leech ang kanyang healing mana, natanto ni Makoto na sa bilis ng mga bagay-bagay, hindi makakaligtas si Hokoro. Kaya, nagpasya siyang pagsamahin ang kanyang sariling healing magic sa Leech. At sa kabutihang palad, ang lalaking Alkai ay biglang bumalik sa lupain ng mga buhay. Huminga ng maluwag si Makoto nang makita siyang buhay. Ngunit bigla, inabutan siya ni Emma ng isang pulse Ares na pagmamayari ng dalawang orc na minsan niyang tinulungan na putulin ang isang puno. Umiiyak ng husto, ibinalita ni Emma na ang mga orc na iyon kasama si Little Shen ay nagbuwis ng kanilang buhay sa pagsisikap na pigilan ang mga tao sa pag-alis ng mga ninakaw na gamit. Habang nililinas ang lugar ng pagsabog, nakita ni Makoto ang mga mahihinang bakas ng isang mist gate na nakasabit pa rin sa hangin. Dahil dito, napagtanto niya na ang mga bulok na adventurer na kinaawaan niya sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa demiplane ang siyang nasa likod ng pagsabog, ginagamit ito bilang panangga upang makalusot sa mist gate pabalik sa kabisera. Pagkatapos ay nakita niya ang asensya ng isang adventurer na nagpupumiglas pa rin sa mist gate. At pagkaraan ng ilang segundo, naabutan niya ang ilan pa na gumagawa ng eksaktong parehong bagay. Nang mahawakan niya ang isa sa mga mist gate, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala ng adventurer. At doon niya napagtanto na ang isa sa kanila ay ang babae na sumubok na akitin siya sa kanyang silid noong isang gabi.
Nakuha rin niya ang malinaw na pananaw kung paano ninakawan ng mga walang kwentang adventurer ang mga armas mula sa demiplane kahit na sinubukan silang pigilan ni na Emma at ng mga orc. Gamit ang adventurer na nagbalat kayo bilang isang babae na nangunguna sa kanila, gumamit sila ng isang singsing na puno ng mana upang pasimulan ang pagsabog na nagbukas ng kanilang labasan sa Mist Gate. Ang panunood sa nakakatakot na alaalang ito ay nagpasigla kay Makoto at nagpagalit sa kanya. Gamit ang isang mist gate, hinarap niya ang babae na kakabalik lang sa lungsod dala ang mga ninakaw na armas. Nang mawala ang lahat ng kapirasong pagkatao sa kanyang mga mata, nilapitan niya ito ng walang maskara at halos mabasa ang babae sa takot dahil lamang sa nakita ang nakakatakot nitong mukha. Nang maramdaman nitong wala siya rito para makipag-usap, hinailan nito ang kanyang espada at sinugod siya. Ngunit hiniwa ni Makoto ang kanyang mga kamay at ang armas sa isang malakas na galaw. Matapos siyang patumbahin sa lupa, naisip niyang gamitin ang kanyang alindog bilang alas, ngunit sa halip ay binigyan siya ng mabilis na kasawian sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang lalamunan. Sa kanyang isipan, nakamit niya ang ganitong malupit na kasawian. Ngunit nang bumalik ang kanyang mga pandama, tuluyan siyang umiyak dahil ito ang unang pagkakataon na tinapos niya ang buhay ng isang tao. Kinabukasan, ang buong nayon ay nagdaos ng isang piging para sa mga yumao na kaluluwa upang magdalamhati sa pagkasawi ng maliit na Shen at ng mga orc. Nang makabalik na sila sa mansyon, nagpa siya si Makoto na pangalanan ang gwapong si Leech ng pangalang Sheki para magkaroon ang lalaki ng wastong pagkakakilanlan na babagay sa kanyang gwapong mukha. At tuwang-tuwa si Sheki tungkol dito. Nang hapon ding iyon habang nanananghalian, napagtanto ni Makoto na kung patuloy niyang ikulong ang sarili sa demiplane, hindi siya kailanman magiging pangunahing karakter na dapat niyang maging. Ang kanyang layunin ay matuto ng higit patungkol sa mga tao, sa Diyosa, sa mga mahiwagang demonyo, sa mga grant, at mang-alap ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang. Para makamit ito, nagpa siya siyang pumunta sa akademya sa kabisera kasama si Sheki, na may kaunting alam tungkol sa mga tao. Bilang mga regalo sa pamamaalam, binigyan niya sina Maiyo at Shen ng mga alaala ng kanyang sarili para mapanood nila sila ng madalas hanggat gusto nila. At kahit na mas gusto ng mga babae na sumama sa kanya, pumayag silang manatili at alagaan ang nayon. Nangako rin si Maiyo na pananatilihin nilang maayos ang takbo ng kanyang tindahan sa kabisera. At binigyan siya ni Makoto ng isang salita ng papuri na nagpamula sa kanya. Kinabukasan, naghanda si Makoto na umalis sa demiplane. Kaya, nagpaalam siya sa lahat. Ngunit nang malapit na siyang mag-teleport papunta sa kabisera, ang kanyang mana signature ay tumunog sa radar ng Diyosa, na nakakuha ng kanyang atensyon. Mula sa kawalan, isang nakakatakot na shockwave ng banal na enerhiya ang bumagsak mula sa itaas at tuluyang inagaw ang kanyang teleportation. At sa halip na lumapag sa kabisera, si Makoto ay nagpakita sa gitna ng kawalan. Habang iniisip niya kung nasaan siya, bigla siyang inatake at pinadulas sa lupa ng dalawang mandirigmang nagngangalang Sofia at Mitsurugi. Iginiit ni Makoto kung bakit nila siya inaatake ng walang dahilan. At isiniwalat ni Sofia na ito ay dahil kinamumuhian nila ang mga tao, kaya kinamumuhian din nila siya, kaya pinili nilang kumampi sa mga demonyo. Gayunpaman, walang ideya si Makoto kung ano ang sinasabi ng baliw na ito, ngunit naging malinaw ang lahat ng banggitin ni Sofia na ang mga kalaban sa larangan ng digmaan ay hindi dapat puro madaldal at salita. Dahil sa kanyang pagkausyoso, ginamit ni Makoto ang kanyang kasanayan sa pagtuklas upang aiskan ang buong abot tanaw. At nang makita niya ang mga hukbo sa magkabilang panig, napagtanto niya na kahit papaano ay inilipat siya ng kakilakilabot na Diyosa sa gitna ng isang matinding labanan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang pinaplano ng Diyosa sa pagkakataong ito, tinawag siya nina Sofia at Mitsurugi na isang disipulo ng Diyosa at nagsimulang sumulong patungo sa kanya. Upang bumili ng oras bago tumakas patungo sa demiplane, pinaandar ni Makoto ang mabilis na pagpapaputok at sinimulan silang pasabugan. Ngunit ang makapangyarihang duo ay nagprotekta sa kanilang sarili mula sa pag-atake. Habang abala sila sa pagprotekta sa kanilang sarili, sinubukan ni Makoto na tumakas, ngunit tinawag ni Mitsurugi ang mga higanteng matatalas na piraso ng shards upang pigilan siya habang hinahabol siya ni Sofia. Nang maabyutan niya ito, sinubukan niyang hiwain ang malaking ulo nito gamit ang kanyang napakalaking espada. Ngunit nagawa ni Makoto na makaiwas sa kanyang atake.
Nalilito kung paano nakaligtas si Makoto sa kanilang mga pag-atake, pinaghihinalaan ng makapangyarihang duo na dapat ay tinatamasa niya ang proteksyon ng Diyosa. Kaya upang wakasan iyon, isinuot ni Sofia ang isang espesyal na singsing na maaaring magpawalang bisa sa mga banal na pagpapala. At habang pinapagana niya ito, nawala ang singsing, na nagpapapaniwala sa kanila na ang banal na proteksyon ni Makoto ay dapat na nawala kasama nito. Ngayong mas kumpiyansa na kaya nilang talunin ang mga buhay na araw sa kanya, naghanda silang gawin ang lahat. Kasabay nito, napagtanto ni Makoto na tapos na ang oras ng paglalaro. At habang tinatanggal niya ang isa sa kanyang mga singsing na pumipilit sa mana, tumaas ang kanyang output ng mana. Sa nakakatakot na pagdagsa ng mana, nagdulot si Makoto ng isang malakas na pagsabog na yumanig sa mismong pundasyon ng lupa at nag-iwan kina Sofia at Mitsurugi na nanginginig sa kanilang mga bota. Sinundan din ni Makoto ang pag-atake ng isang nagliliyab na palaso na nagpagulong-gulong sa duo sa lupa. At ito ang nagpaisip sa kanila kung paano siya lumakas sa halip na humina. Matapos makaligtas sa isa pang atake mula kay Makoto, nilapitan ni Sofia ang distansya at sinubukang tusukan ito gamit ang kanyang talam. Gayunpaman, sinalungat ni Makoto ang atake gamit ang maliit na punyal na ginawa ng mga dwarf at ang banggaan ay nabasag ang Excalibur ni Sofia. Nagulat si Makoto na kayang sirain ng kanyang maliit na sandata ang napakalaking talam. Ngunit habang siya ay nawawala sa pag-iisip, biglang nagpakita si Sofia sa likuran niya. Hinawakan niya ang napakalaking simboryo nito at habang sinasakal niya ito sa kanyang sandata ng pagsira, nawala siya sa kalangitan at iniwan siya sa atmosfera ng walang parachute. Habang lumilipad si Makoto sa kalangitan, napagtanto niyang tiyak na masasaktan siya ng hindi mabilang na mga piraso ng yelo na lumulutang sa paligid niya. Kaya, nagpakawala siya ng maraming bombang apoy upang sirain ang mga ito. Dahil sawa na sa laban, tuluyan nang nawala si Makoto at tinanggal ang kanyang natitirang mga singsing. At ang epekto ng kanyang kontra-atake ay nagpalamig sa buong hukbo sa larangan ng digmaan at nagdulot ng pagsabog sa antas ng nuclear. Habang humuhupa ang alikabok, isang napakalaking crater na kasing laki ng emosyonal na bagahe ng iyong dating kasintahan ang natira, at ang tubig ng karagatan ay rumaragasa dito. Mabuti na lang at nakaligtas sina Sofia at Mitsurugi. Ngunit sumumpa si Sofia na hahanapin at tatapusin niya si Makoto, kahit na ito na ang huling bagay na gagawin niya. Samantala, nagising si Makoto at natagpuan ang kanyang sarili na nakauwi na kasama ang kanyang dalawang paboritong babae, natutulog sa tabi niya. Dahil sa pagkalito, agad siyang napabalikwas, at doon niya napagtanto na ang lahat ng mga pinsalang natamo niya sa larangan ng digmaan ay ganap ng gumaling. Nang magising ang mga babae at makitang maayos na siya, natuwa sila. At ng araw na iyon, habang nagpapahinga sa bukid, ikinuwento sa kanila ni Makoto ang tungkol sa kanyang pakikipagtagpo kina Sofia at Mitsurugi, na muntik nang wakasan ang kanyang buhay. Samantala, si Sheki, na kahit papaano ay na-teleport pabalik sa demiplane, ay nagpahiwatig na ang dahilan kung bakit siya ipinadala ng Diyosa sa larangan ng digmaan ay dapat dahil gusto niyang labanan niya ang mga demonyo. Nang marinig ito, napagtanto ni Makoto na ang matangkad at gwapong si Sheki ay may katuturan naman, ngunit sinabi pa rin niyang walang magbabago sa kanyang misyon na pumunta sa akademya. Hiniling ni na Shen at Mayu na samahan siya sa pagkakataong ito upang maprotektahan nila siya kung sakaling maulit ang huling nangyari, ngunit tumanggi si Makoto, ipinaliwanag na gusto niya silang itago mula sa Diyosa. Dagdag pa niya na dahil malamang na alam na ng Diyosa ang tungkol kay Sheki, gusto niyang panatilihin ito ng ganoon habang pinapanatili ang mga babae bilang kanyang mga alas. Namula ang mga babae nang marinig ito nang mapagtanto nila kung gaano sila ki-special sa kanya, kaya pumayag silang manatili. Nang maayos na ang lahat, ipinakilala ni Shen ang isa pang maliit na bersyon ng kanyang sarili na nilikha niya upang palitan ang unang nasawi. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi niya na pinalakas niya ang kanyang sarili. Pagkatapos lang, naalala ni Makoto ang mga alaala ng una at nalungkot na hindi niya ito binigyan ng pangalan. Kaya, nagpasya siyang tawagin ang bagong ito na Kumo. Nang gabing iyon, pinagnilaya ni Makoto ang labanan at napagtanto na masyado siyang nakatutok sa pakikipaglaban kina Sofia at Mitsurugi kaya hindi niya napansin ang presensya ng dalawa pang tao mula sa kanyang mundo na kilala bilang mga bayani.